Nakaupo si Nathan Cross sa likurang upuan, habang ang marangyang kotse ay dahan-dahang umuusad sa makakapal na trapiko. May tint ang mga bintana, mahinang ugong ng makina, isa na namang kalye na hindi niya kailanman pinansin. Ngunit nakita niya ang munting batang babae, siguro 6 na taong gulang, nakaluhod sa tabi ng basurahan, nanginginig ang hubad niyang mga kamay at punit-punit ang kanyang sapatos. Maingat niyang pinulot ang mga plastik na bote isa-isa, pagkatapos ay pinunasan niya ang mga ito sa kanyang manggas. Bumagal, mahinahon na sabi ni Nathan. Sa kabilang bangketa, isang babae na may mapusyaw na kayumangging buhok, payat at halos butot balat na, ang humawak ng supot na kalahati ng puno. Habang naghihintay siya, tumakbo pabalik sa ina ang munting batang babae, nakangiti na parang kakadiskubre lang ng kayamanan. "Magaling ka, anak," bulong ng ina habang hinihimas ang noo ng anak. May tumikim sa dibdib ni Nathan. Isang uri ng hindi komportabling pakiramdam, isang alaala na ayaw niyang galawin. Biglang tumawa ang batang babae. Ang tawang iyon ay tumagos ng diretso sa kanya. Ang tawang iyon, narinig na niya ito dati 7 taon na ang nakalipas sa isang silid ng ospital na hindi niya dapat nakalabas. Bigla, itinaas ng munting batang babae ang ulo at tumingin ng diretso sa itim na kotse. Sa isang pintig ng puso nawala ang buong lungsod. Ang mga matang iyon, ang kulubot sa kaliwang pisngi niya, ang ganoong kakaibang pagiling ng ulo. Naging matigas ang kamay ni Nathan sa hawakan ng pinto. Dahil noong huling beses na nakita niya ang batang may ganoong mukha, sinabi sa kanya ng doktor na tumigil nang tumibok ang puso ng batang babae. Ngunit narito siya ngayon, naghuhukay sa basura, nakangiti sa kanyang ina, "Buhay. Manatili kasama ako hanggang sa katapusan ng video na ito, dahil ang katotohanan tungkol sa batang babae na iyon ay magbubunyag ng nakaraan na inakala ni Nathan Cross na naipon niya ng tuluyan." Bago tayo magsimula, kung gusto mo ang mga kwentong tumatagos sa puso tulad nito, pakiclick ang like para suportahan ako. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa mga taong mahal mo at mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mo mapalampas ang mga susunod na kwento. Ngayon, simulan na natin. Nathan Cross. Ang pangalang iyon lamang ay nagpababa na sa paningin ng buong lungsod. Sa edad na 37, kontrolado niya ang isang imperyo sa ilalim ng lupa na sumasaklaw sa 3 estado. Mula sa pinakamadilim na kalye hanggang sa pinakamagarang skyscraper, dumadaloy ang pera sa kanyang mga kamay na parang tubig. Sumasagot ang mga politiko sa kanyang mga tawag bago nila sagutin ang kanilang mga asawa. Naglalaho ang mga kaaway ng walang iniwang bakas. Sa ilalim lupa, ang salita ni Nathan Cross ay batas, at ang kanyang batas ay walang pinapayagang eksepsyon. Maraming palayaw ang ipinangatawag sa kanya ng mga tao. Ang boss, ang anino, ang maninipol. Ngunit ang pinakadalas na palayaw, ang palayaw na binubulong pa nga ng mga bayarang mamamatay tao na malamig ang dugo sa isa't isa ng may takot, ay ang lalaking walang puso. Dahil si Nathan Cross ay hindi kailanman nag-aatubili, hindi nagpapakita ng awa, at hindi kailanman hinahayaan ang emosyon na mamuno sa kahit isang desisyon. Kaya niyang umupo sa tapat ng taong minsang naging pinakamalapit niyang kaibigan, titigan siya ng diretso sa mata, at ipag-utos ang pagbitay sa kanya ng hindi man lang kumukurap. Kayang basahin ang isang ulat tungkol sa isang malupit at madugong paglilinis habang dahan-dahang hinihigop ang baso ng pulang alak, na para bang tinitingnan lang ang lagay ng panahon. Ang puso niya, kung mayroon pa man, ay matagal nang naging bato. Iyon ang pinaniniwalaan ng lahat. Ngunit hindi palaging ganito si Nathan. 7 taon na ang nakalipas, ibang tao siya noon, mapanganib pa rin, makapangyarihan pa rin, ngunit may liwanag pa rin sa malamig na mga mata niya. Marunong siyang tumawa, marunong siyang magmahal, marunong siyang mag-asa. 7 taon na ang nakalipas, may dahilan si Nathan Cross para mabuhay na higit pa sa kapangyarihan at pera. Nariyan si Emma, isang munting anak na babae na may mga matang kasing linaw ng lawa tuwing taglagas, at isang maliwanag, dalisay na tawa na kayang paalisin ang anumang kadiliman sa loob niya. Si Emma ang kanyang anghel, ang kanyang liwanag, ang nag-iisang bagay sa mundong ito na nagparamdam kay Nathan Cross, ang Panginoon ng mga anino. Nakarapat dapat siyang tawaging tao. Ngunit nawala si Emma. At nang ibaba ang munting kabaong sa malamig na lupa, inilibing ni Nathan ang lahat kasama niya. Pag-ibig, pag-asa, mga ngiti, isang puso. Inilibing niya ang lahat sa tabi ng kanyang anak, at sinilyuhan ito sa ilalim ng isang makakapal na yelo na walang makakapagtaboy.
At ang Nathan Cross ang naging pangalang kinatatakutan ng buong ilalim ng lipunan ngayon, 7 taon. 7 taon siyang nabuhay na parang makina. Gumigising siya, pinapatakbo ang kanyang imperyo, winawasak ang kanyang mga kaaway, bumabalik sa kanyang nagyayelong, tahimik na mansyon, at inuulit ang lahat. Walang tuwa, walang dalamhati, walang kirot, walang emosyon, puro pag-iral lamang. Ikinasal siya kay Victoria 2 taon matapos pumanaw si Emma. Isang kasal na pampulitika na kasing lamig ng lalaking naging siya. Gusto ni Victoria ang pera at katayuan niya. Kailangan niya ng babae sa tabi niya para sa mga pagtitipong panlipunan. Walang pag-ibig, walang pagnanasa, kundi isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng 2 taong parehong nakakaunawa sa mga patakaran ng laro. Ang mansyon ni Nathan ay nakatayo sa tuktok ng isang burol na tanaw ang buong lungsod. Malawak, marangya at napakawalang buhay na para maagaw ang iyong hininga. Walang halakhak ng bata na gumugunita sa mahahabang pasilyo. Walang maliliit na hakbang na tumatapak sa sahig na kahoy. Walang tumatawag ng daddy kapag pumasok siya sa pinto. Ipinagbawal ni Nathan ang lahat ng iyon. Walang sino man ang pinapayagang banggitin si Emma. Walang sino man ang pinapayahang magpakita ng kanyang mga larawan. Walang anumang pinayagang umiral na maaaring bumalik sa kanya sa buhay na dati niyang mayroon dahil ang pag-alala ay nangangahulugang kirot. At matagal nang nakalimutan ni Nathan Cross kung paano tiisin ang kirot. Ngunit ngayon, nakaupo sa loob ng kanyang marangyang kotse, sa gitna ng isang magulong madla, nakita niya muli ang mukha na iyon, ang tawa na iyon, ang titig na iyon, na parabang hindi kailanman umalis si Emma, na parabang ang nakaraang 7 taon ay isang mahabang panaginip lamang. Nananatiling nakapako ang kamay ni Nathan sa hawakan ng pinto. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit ang pusong inakala niyang patay na ay ngayon ay bumibilis ng tudo sa kanyang dibdib. Isang bagay lang ang alam niya, ang batang babaeng iyon. Kailangan niyang malaman kung sino siya. 7 taon na ang nakalipas, hindi pa si Nathan Cross, ang malamig na pinuno ng sindikato na kilala ng mga tao ngayon. 7 taon na ang nakalipas, siya ay isang ama. Isang amang minahal ang kanyang anak na babae ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Si Emma Cross ay ipinanganak sa isang maulang gabi noong Marso. Maliit at marupok na parang petalo ng bulaklak. Mula sa unang sandaling nakita niyang nakabukas ang kanyang mga mata. Alam ni Nathan na hindi na magiging pareho ang kanyang buhay muli. Malaki at bilog ang kanyang mga mata, kasing linaw ng kristal at may kulubot sa kaliwang pisngi tuwing siya'y ngumingiti. Ang unang iyak ni Emma ay tumunog sa silid panganakan. At si Nathan, isang lalaking minsang nag-utos ng pagpatay nang hindi man lang nanginginig ang kanyang mga kamay, ay biglang naramdaman na naging malabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Ngunit hindi nagtagal ang ligayang iyon. Nang si Emma ay 6 na buwang gulang, natuklasan ng mga doktor na may congenital heart condition siya. Ang depekto sa heart valve ay nangangahulugang hindi normal na nakakapag-pump ng dugo ang munting puso niya. Sa simula, sinabi ng mga doktor na maaayos ito sa pamamagitan ng gamot. Kumuha si Nathan ng pinakamahusay na mga espesyalista, bumili ng pinakamahal na gamot at nagpatayo pa ng pribadong silid pangmedikal sa loob ng kanyang mansyon para subaybayan ang kalusugan ng kanyang anak araw-araw, oras-oras. Naniniwala siya na sa kanyang pera at kapangyarihan walang imposible. Ngunit patuloy na lumalala ang kalagayan ni Emma. Mula sa isang masiglang bata, unti-unti siyang naging malata. Madalas na nagiging asul ang kanyang mga labi. Lalong bumigat ang kanyang paghinga sa bawat araw. May mga gabing hindi nakakatulog si Nathan sa tabi ng kanyang kama. Binibilang ang bawat hininga niya, natatakot na kapag nakatulog siya, hihinto sa paghinga si Emma at hindi niya malalaman. Nang maglima si Emma, sinabi ng mga doktor kay Nathan ang mabagsik na katotohanang ayaw niyang marinig. Sumasablay na ang puso niya. Ang tanging paraan para mailigtas si Emma ay ang transplant ng puso. Kailangan niya ng bagong puso, isang malakas mula sa katugmang donor. Kung hindi, hindi niya malalampasan ang taong ito. Bumagsak si Nathan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang ang kanyang kapangyarihan ay lubos na walang silbi. Kaya niyang bilhin ang isang buong lungsod. Kaya niyang ipaluhod ang sinuman sa harap niya. Pero hindi niya mabibili ang puso para sa kanyang anak na babae. Hindi niya mapipilit ang sinuman na mamatay para siya ay mabuhay. Gayunpaman, hindi sumuko si Nathan. Nakipag-ugnayan siya sa bawat ospital sa buong Estados Unidos, pagkatapos ay sa Europa at Asya. Gumastos siya ng milyon-milyong dolyar
para mailagay ang pangalan ni Emma sa pinakamataas na posisyon sa mga listahan ng naghihintay para sa transplant sa lahat ng lugar na kaya niyang abutin. Kumuha siya ng isang buong pribadong medikal na koponan na naka-standby 24 na oras sa isang araw, handang ilulan siya sa eroplano anumang oras kung may balita tungkol sa isang tugmang puso. Ang mga buwang paghihintay ay parang impyerno. Sa tuwing tutunog ang telepono, nanginginig si Nathan. Umaasang magandang balita iyon. At sa tuwing siya'y nabibigo, lalo pang tumitindi ang bigat ng dinadala niya. Walang tugmang puso. Lalo pang pinahirap ng bihirang uri ng dugo ni Emma ang paghahanap. Noong mga araw na yon, mas madalas na nasa ospital si Nathan kaysa sa bahay. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Emma, binabasa sa kanya ang mga kwento ng engkanto, pinipilit ngumiti kapag tumingin sa kanya si Emma nang may tiwalang taglay ng malinaw niyang mga mata. Hindi alam ni Emma na siya ay mamamatay. Ang alam niya lang ay may sakit siya at sinusubukan ni Daddy na pagalingin siya. Lubos siyang nagtitiwala kay Nathan, naniniwalang kaya ni Daddy ang lahat. At ang paniniwalang iyon ay parang pumapatay kay Nathan araw-araw dahil alam niya ang katotohanan. Alam niya na sa bawat araw na lumilipas, lalo pang humihina ang munting puso ni Emma. Alam niyang nauubos na ang oras at wala siyang magawa para pigilan ito. May mga gabi na kapag nakatulog na si Emma, lumalabas si Nathan sa pasilyo ng ospital, inuunan ang malamig na pader at umiiyak. Ang pinakamakapangyarihang kingpin sa lungsod ay umiyak na parang batang walang magawa. Nanalangin siya sa Diyos na hindi naman niya pinaniniwalaan. Nakiusap siya sa sinumang maaring nakikinig. Handa niyang ipagpalit ang lahat. Ang kanyang imperyo, ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa, kung makabubuhay iyon sa kanyang anak ngunit walang sumagot. At patuloy na humihina ang puso ni Emma. Lalo pang madalas ang kanyang mga paghingal. Lalo namang tumatagal ang kanyang mga paghimatay. Sinabi sa mababa at mabigat na tinig ng mga doktor kay Nathan na nagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ngayon, usapin na lamang ng panahon. Naalala ni Nathan ang sandaling narinig niya ang mga salitang iyon. Naalala niya ang pakiramdam na parabang hinihila ng isang tao ang lahat ng hangin palabas ng kanyang mga baga. Naalala niya na biglang bumigay ang kanyang mga binti doon mismo sa pasilyo ng ospital at hindi na siya makabangon. Mamamatay ang kanyang anak at hindi niya siya maililigtas. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Nathan Cross na natikman niya ang tunay na kawalan ng magawa. At ito rin ang simula ng wakas. Dumating ang huling gabi ni Emma noong isang Biyernes ng Oktubre. Sa labas ng bintana ng ospital, buhay pa rin ang lungsod. Nagniningning at kumikislap ang mga neon na ilaw. Ngunit sa loob ng munting kwartong iyon, ang hangin ay napakabigat na parabang kaya nitong durugin ang sino mang susubukang huminga. Sa loob ng 3 araw bago iyon si Emma ay halos hindi nagising. Paulit-ulit siyang nawawala at nagigising mula sa lagnat na kalituhan, binubuksan ang kanyang mga mata ng ilang segundo bago muling mawala sa malay. Ang mga makina ay tumutunog ng tuloy-tuloy, sinusubaybayan ang bawat marupok na tibok ng munting puso na dahan-dahang sumusuko sa pakikipaglaban. Hindi umalis si Nathan sa silid kahit isang hakbang. Umupo siya sa tabi ng kama nito, hinigpitan ang munting kamay sa loob ng kanyang palad na parabang sa sandaling bitawan niya ito, tuluyang mawawala na siya sa kanyang abot kamay magpakailanman. Hindi siya kumain. Hindi siya natulog, hindi siya nakipagsalita sa kahit kanino. Nakaupo lang siya roon na nakatitig sa maputlang mukha ng kanyang anak na babae, nananalangin para sa isang himala na alam niyang hindi kailanman mangyayari. Pagkatapos noong gabing iyon may nangyaring kakaiba. Mga bandang 9:00, habang nakasandal si Nathan sa gilid ng kama, kalahating gising at kalahating naliligaw sa panaginip, naramdaman niyang gumalaw ang munting kamay sa kanyang palad. Bigla siyang tumingin pataas at muntik nang huminto ang puso nang makita niyang nakabukas ang mga mata ni Emma, nakatitig ng diretso sa kanya. Ngunit hindi iyon ang malabo at pagod na mga mata ng mga nakaraang araw. Nang gabing iyon, kakaiba ang kalinawan ng mga mata ni Emma, nagniningning ng maliwanag na para bang hindi siya kailanman nagkasakit. Namutla ang kanyang mga labi at namayagpag ang ngiti, at ang lubak sa kaliwang pisngi niya ay lumitaw ng kasing talas ng dati nang siya ay malusog. Daddy? Malambing, ngunit hindi pangkaraniwang malinaw ang boses ni Emma. Lumapit si Nathan at napuno na ng luha ang kanyang mga mata bago pa man niya namalayan. Mahal, kumusta ka na? Hindi na ako masakit. Ngumiti si Emma, pinisil ng kanyang maliliit na daliri ang kamay ni Daddy. Daddy,
Huwag kang umiyak. May gusto akong sabihin kay Daddy na mahalaga. Nangilot si Nathan, pinipigilan ang hagulgol na naipit sa kanyang lalamunan. Tumango siya, handang makinig sa anumang nais niyang sabihin kahit pa ito na ang huli. Tumahimik si Emma sandali. Ang malinaw niyang mga mata ay nakatingin sa isang bagay sa malayo na para bang may nakikita siyang hindi nakikita ni Nathan. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa kanya. Ang ekspresyon ay kakaiba, ang kaseryosohan para sa isang 5 taong gulang. Daddy, may isa pang munting babae na kamukha kong kamukha. Kumurap si Nathan, hindi nakaintindi. Anong munting babae, sweetheart? Hindi ko alam ang pangalan niya. Mabagal na nagsalita si Emma, na para bang sinisikap niyang iparating ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat. Pero kamukha niya talaga ako at kailangan niya si Daddy. Naramdaman ni Nathan na humigpit ang lalamunan niya. Inakala niyang dahil iyon sa gamot. Isang halusinasyon na dulot ng droga. Morpina. Ang malalakas na painkiller na ibinibigay ng mga doktor kay Emma ng ilang araw ay tiyak na nagpapagulo ng kanyang isip. Itinaas niya ang kamay nito at banayad na hinalikan ang maliliit nitong daliri. Anong pinag-uusapan mo, Emma? Nanaginip ka ba? Hindi ito panaginip, Daddy. Umiling si Emma, ang mga mata nito ay nagniningning sa kakaibang katiyakan. Totoo siya. At isang araw hahanapin siya ni Daddy. Kailangan ipangako sa akin ni Daddy. Ipangako na ililigtas siya ni Daddy tulad ng pagtatangka ni Daddy na iligtas ako. Hindi alam ni Nathan ang sasabihin. Tumango na lang siya habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Ipinapangako ko, mahal, ipinapangako ko. Ngumiti si Emma, kontento. Napakasilang ng ngiting iyon. Halos maniwala si Nathan na gumagaling na siya. Halos naniwala siyang dumating na rin sa wakas ang huling himala. Mahal kita, Daddy. Mahal din kita, bulong ni Nathan na ang boses ay tila mabibiyak sa tindi ng damdamin. Pinikit ni Emma ang kanyang mga mata. Nakapaloob pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Akala ni Nathan ay natutulog lang siya. Naupo siya roon buong gabi, hinahawakan ang kamay nito, nakikinig sa tuloy-tuloy na tunog ng mga makina. Hinihintay ang pagdating ng umaga upang magising siyang muli. Ngunit hindi na muling nagising si Emma. Kinabukasan ng umaga nang tumagos ang unang sinag ng araw sa kurtina, biglang naging isang mahaba, patag at matinding tunog ang tuloy-tuloy na beep ng heart monitor, isang tuwid na linya. Tumigil ang puso ni Emma. Sumigaw si Nathan para sa mga doktor. Nakiusap siya sa kanila na gumawa ng paraan, ngunit wala nang nagawa. Nawala ang kanyang munting anghel, iniwan siyang mag-isa sa dilim. At ang kakaibang hula na sinabi niya noong gabi bago iyon ay inilibing kasama niya, itinakwil ni Nathan bilang huling halusinasyon ng isang batang malalayo na sa buhay. Hanggang sa makalipas ang 7 taon, nang makita niya ang isang batang babae na naghuhukay sa basura sa gilid ng kalsada na may mukhang kaparehong-kapareho ni Emma, at ang mga salitang iyon ay tumunog sa isip niya na parang kampana. Pagkatapos ng libing ni Emma, naglaho si Nathan Cross sa mundo ng 2 linggo. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Walang tawag ang sinagot. Walang utos ang ibinigay. Ang kanyang imperyo sa ilalim ay nagulo at nagsimulang kumilos ang kanyang mga kaaway. Akala nila tuluyan nang bumagsak ang boss. Mali sila. Nang bumalik si Nathan, hindi na siya ang dating tao. Naubos ang liwanag sa kanyang mga mata. Patay ang kanyang ngiti. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang bakal. Bumalik si Nathan Cross na may galit ng isang nasaktang hayop at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sakit sa sinumang nangahas na hamunin siya. Sa loob ng 6 na buwan, winasak niya ang 3 karibal na gang. Walang awa, walang pakikipagnegosasyon, walang naiwang saksi. Ang mga taong akala nila ay mapagsasamantala ang kanyang kahinaan ay natutuhan ang pinakamapanganib na aral sa kanilang buhay. Hindi mahina si Nathan. Naging mas mapanganib siya kaysa dati dahil wala na siyang mawawala. Hindi niya kinatatakutan ng kamatayan. Hindi niya kinatatakutan ng sakit. Hindi siya natatakot sa kahit ano dahil ang nag-iisang bagay na talagang kinatakutan niyang mawala ay nakuha na sa kanya. At ang lalaking wala nang dapat katakutan ay isang lalaking walang makakapigil. 2 taon matapos mawala si Emma, nagpakasal si Nathan kay Victoria Ashford. Hindi ito kasalang para sa pag-ibig. Si Victoria ay anak ng isang makapangyarihang senador. Isang koneksyon na maaaring magbigay kay Nathan ng proteksyong pampulitika na kailangan niya para palawakin ang kanyang imperyo. Gusto ni Victoria ng pera at katayuan. Kailangan ni Nathan ng isang walang kapintasang balat kayo. Pareho nilang nauunawaan kung ano talaga ang kasunduang ito. At wala sa kanila
ang nagkunwaring iba pa ito kundi isang palitan ng kapakinabangan. Ang kasal ay magarbong-magarbo, marangya at puno ng daan-daang pinakamakapangyarihang bisita sa lungsod. Ngunit walang tunay na ngiti sa labi ng nobyo. Walang lambing sa kanyang mga mata nang tiningnan niya ang nobya. Ginawa ni Nathan ang lahat na parang makina. Tinatapos ang bawat ritual ng may perpektong katumpakan at walang kaluluwa. At nang matapos ang unang gabi ng kasal, nahiga siya sa tabi ng kanyang bagong asawa at naramdaman niyang mas hungkag siya kaysa dati. Ganap na binago ang mansyon ni Nathan nang siya ay nagpakasal. Lahat ng may kinalaman kay Emma ay inalis. Ang silid niya ay nakandado ng mahigpit at walang sino mang pinayagang pumasok. Ang kanyang mga litrato ay inilagay sa isang safe na itinatago sa paningin. Ang mga laruan na dati niyang minahal ay binalot sa mga kahon at inilipat sa isang lihim na bodega na si Nathan lamang ang nakakaalam ng address. Iniutos niya sa lahat sa bahay mula kay Victoria hanggang sa mga katulong na walang sino man ang maaaring magbanggit ng pangalan ni Emma sa kanyang harapan, kailanman, sa anumang dahilan. Ang sino mang lalabag sa patakarang iyon ay agad na matatanggal sa trabaho o mas malala pa kung kabilang sila sa kanyang organisasyon. Ang mansyon ay naging isang palasyong yelo, malawak, marangya at malamig hanggang sa buto. Walang halakhak na umalingaw-ngaw sa mga bakanteng silid. Walang batang tumatakbo sa mga walang katapusang pasilyo. Tanging mabigat na katahimikan at ang yabag ng mga taong nakatira roon na gumagalaw na parang mga multo. Mabilis na natutunan ni Victoria kung paano mabuhay sa mundo ni Nathan. Hindi niya tinanong ang tungkol sa nakaraan nito. Hindi niya sinubukang pumasok sa mga ipinagbabawal na lugar sa loob ng kaluluwa nito. Binuo niya ang sarili niyang buhay, ginagastos ang pera nito, dumadalo sa mga pagtitipon ng alta sosyedad, at ginagampanan ang papel ng perpektong asawa kapag kinakailangan. Bukod doon, para silang estranghero sa ilalim ng iisang bubong. Lumipas ang 7 taon ng ganoon, 7 taon na namuhay si Nathan Cross sa loob ng balat ng yelo na siya mismo ang bumuo sa paligid niya. Naniwala siyang tuluyan na niyang inilibing ang nakaraan. Naniwala siyang nakalimutan na niya si Emma. Naniwala siyang patay na ang kanyang puso at wala nang makakapukaw rito muli. Hanggang sa araw na makita niya ang batang babae na naghahanap sa basurahan sa gilid ng kalsada na may mukha ng kanyang anak na babae. Pabalik sa kasalukuyan, nakaupo pa rin si Nathan sa loob ng marangyang kotse. Nakapako ang kamay niya sa hawakan ng pinto. Nakatuon ang tingin niya sa munting batang babae na naghuhukay sa basura sa gilid ng kalsada. Nagbagsak sa kanya ang 7 taong alala na parang rumaragas ang alon, nalunod siya sa mga imaheng inakala niyang matagal na niyang inilibing. Ang mukha ni Emma, ang ngiti ni Emma, ang tawa ni Emma, lahat iyon ay nasa harap niya, napakalinaw na ikinabigla siya. Nabubuhay sa katawan ng isang batang estranghero na naghuhukay sa basura para mabuhay. Si Danny, ang kanyang driver at pinakatiwalaang bodyguard, ay sumilip sa rearview mirror ng may lumalaking pagkabahala. 10 taon na siyang nagtatrabaho kay Nathan, sapat na para malaman na hindi kailanman kumikilos ang amo ng hindi naaayon sa kanyang ugali. Si Nathan Cross ay palaging kalmado, palaging mapagkalkula, palaging may kontrol. Ngunit ang lalaking nakaupo sa likurang upuan ngayon ay hindi mukhang si Nathan na kilala ni Danny. Nanginginig ang tingin ng amo niya. Nakakurong ng tudo ang kamay ng amo niya kaya pumuti na ang mga knuckles nito at sa mukha nakaraniwang malamig na parang yelo. May emosyon na hindi nakita ni Danny sa loob ng 7 taon. Boss, nasa loob ng 20 minuto na lang ang pagpupulong natin sa delegasyon ng Columbia. Maingat ang boses ni Danny. Nagkakahalaga ng $2 million ang kasunduang ito. Lumipad sila mula Miami para lang makita ka. Hindi sumagot si Nathan. Parang hindi man lang niya narinig ang kahit isang salita, sabi ni Danny. Nakatuon ang mga mata niya sa munting batang babae, sinusubaybayan ang bawat maliit na galaw. Ang paraan ng pagyuko niya para pulutin ang bote. Ang paraan ng pagpunas niya sa bawat isa hanggang maging malinis. Ang pagtakbo niya pabalik sa kanyang ina na may maningning ng ngiti. Bawat galaw ay pamilyar sa isang paraang nakakasakit. Boss, sinubukan muli ni Danny na mas nag-aalala na ngayon, i-cancel ang meeting. Mababa at pinal ang boses ni Nathan. Akala ni Danny ay nagkamali siya ng narinig. Lumiko siya ng buo, nakatitig sa boss niya na nakamulat ang mga mata. Boss, ano po ang sinabi niyo? Ang meeting kay Kolya. I-cancel mo, inulit ni Nathan ng walang pag-aalinlangan. Tawagan mo si Marcus. Sabihin mong siya na ang bahala. Sabihin mong may emergency. I-schedule ulit sa susunod na linggo o sa susunod na buwan, kung ano man ang gusto nila. Pero boss, ito ang pinakamalaking kasunduan ngayong taon. Sinubukan ni Danny na tutulan.
Kung i-cancel natin ito sa huling minuto, akala nila hindi natin sila nirerespeto. Maaaring masira ang relasyong pinagtatrabahuan natin ng buwan-buwan. Lumiko si Nathan at ang tingin niya kay Danny ay agad na nagpahupa sa Chuper. Iyon ang tingin ni Nathan Cross, ang boss na kinatatakutan ng buong ilalim ng lipunan. Isang tingin na kayang magpababa ng tingin kahit sa pinakabatikang mamamatay tao. Kapag sinabi kong kanselahin, ibig kong sabihin ay kanselahin. Mabagal na nagsalita si Nathan. Bawat salita ay tila inukit sa bato. Huwag mo akong pilitin na ulitin yon ng pangatlong beses. Nangilot si Danny, mabilis na tumango. Opo, boss. Nauunawaan ko. Tatawagan ko si Marcus ngayon din. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang magdial, nanginginig ang boses habang nagsasalita. Samantala, bumaling muli si Nathan sa bintana. Nandoon pa rin ang batang babae at ang kanyang ina, mga 50 metro ang layo mula sa kotse. Halos tapos na silang mangolekta. Ang sako ay puno na ng mga plastik na bote at lata ng aluminyo. Mukhang pagod na pagod ang babae, nakayuko ang payat niyang balikat sa bigat ng sako. Ngunit pilit pa rin siyang ngumiti sa kanyang anak na babae. Parada, nagbigay si Nathan ng isa pang utos, sundan sila. Gusto kong malaman kung saan sila pupunta, kung saan sila nakatira, kung sino sila. Hindi ngayon. Kakataas lang ni Danny ng tawag kay Marcus at tiningnan niya ang boss niya na puno ng mga tanong, pero hindi siya nangahas na magtanong. Sa mundo nila, ang masyadong pagtatanong ay maaring ikamatay mo. Tahimik niyang inilapit ang kotse sa gilid ng kalsada, pinatay ang makina at naghintay. Nanatiling nakatigil si Nathan, hindi inalis ng kanyang mga mata ang dalawang estranghero. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang batang babaeng naghuhukay sa basura ay nagpabawi sa kanya ng isang 8 milyong kasunduan nang hindi man lang nagdalawang isip. Hindi niya maintindihan kung bakit ang pusong inakala niyang patay na ay ngayon ay bumibilis na parang baliw sa kanyang dibdib na parabang gustong kumawala. Ang alam niya lang, hindi siya maaaring umalis. Hindi niya maaaring talikuran ang batang babaeng iyon. Hindi niya kayang magkunwaring hindi niya nakita ang mukha na iyon dahil mukha ni Emma iyon. At kahit sinasabi ng kanyang isip na imposible na namatay si Emma 7 taon na ang nakalipas at walang paraan na nakatayo rito ngayon ang anak niya, ibang sigaw ang naririnig ng kanyang puso. Sinasabi ng kanyang puso na hindi ito basta-bastang pagkakataon. Lumipas ang 20 minuto. Nananatiling walang galaw si Nathan sa loob ng kotse, pinapanood ang bawat hakbang ng munting batang babae at ng kanyang ina. Halos tapos na sila. Ang supot na namuong sa mga plastik na bote ay mahigpit na nakatali. Ang babaeng kayumanggi ang buhok ay tumuwid, hinahaplos ang ibabang bahagi ng kanyang likod dahil sa pagod, saka nagsabi ng isang bagay sa kanyang anak na babae. Ang batang babae ay masigasig na tumango, niyakap ang huling plastik na bote na kakahanap niya, pagkatapos ay lumingon at tumakbo patungo sa kanyang ina. Nangyari ito sa isang iglap. Isang nabasag na piraso ng ladrilyo ang nakahiga sa gitna ng bangketa na hindi nakita ng batang babae dahil nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang ina. Hindi sapat ang punit-punit niyang sapatos para protektahan ang maliliit niyang paa. Naipit ang dulo ng sapatos niya sa ladrilyo at natumba siya pasulong sa lupa na kasing tigas ng bato. Isang sigaw ang pumilas sa hapon. Hindi nag-isip si Nathan. Hindi niya binalak. Hindi niya tinimbang kung may katuturan ito. Kumilos ang kanyang likas na ugali bago pa makialam ang kanyang isip. Biglang bumukas ang pinto ng kotse. Tumama sa maruming bangketa ang mamahaling katad na sapatos. At si Nathan Cross, ang pinakamakapangyarihang boss sa lungsod, ay tumatakbo patungo sa isang batang babaeng nangongolekta ng basura na hindi pa niya nakikilala. Boss! Sigaw ni Danny sa likod niya, ramdam ang panik sa boses. Boss, anong ginagawa mo? Ngunit hindi siya narinig ni Nathan. Wala siyang narinig kundi ang pag-iyak ng bata, na nakakakilabot ang pagkakatulad sa pag-iyak ni Emma tuwing nasasaktan siya. Naabot niya ito sa loob ng ilang segundo. Lumuhod sa tabi nito nang hindi alintana na ang kanyang mamahaling suwit ay dumadampi sa maruming lupa. Sinusubukan ng batang babae na bumangon. Nakadikit ang parehong kamay sa sementado, gasgas at dumudugo ang tuhod niya. Tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi, ngunit mariin niyang kinagat ang labi, pinipilit na huwag umiyak ng malakas. Matapang, matibay katulad ni Emma. Ayos ka lang ba? Tanong ni Nathan. Magaspang ang boses dahil sa damdamin. Itinaas ng batang babae ang ulo para tingnan siya at tila tumigil ang mundo ni Nathan sa pag-ikot. Malapit. Napakalapit na mabilang niya ang bawat pilik mata.
Napakalapit na makita niya ang bawat pinakamaliit na detalye ng mukha nito. At bawat detalye ay kay Emma. Napaka-perpekto na gusto na niyang sumigaw. Malalaki at bilog na mga mata, malalim na kayumanggi na parang pulot, na pinalilibutan ng mahahaba at kulot na pilikmata. May ganoong mga mata si Emma, isang maliit at delikadong ilong na bahagyang nakaangat sa dulo. Ganito ang ilong ni Emma. Mahigpit na nakapikit ngayon ang mga labi niyang hugis puso habang pinipigilan ang pag-iyak. Ganito ang mga labi ni Emma at pati ang libong. Ang libong sa kaliwang pisngi niya, malalim at malinaw na lumilitaw tuwing gumagalaw ang mukha niya. Ganitong-ganito ang libong ni Emma. Parang hindi makahinga si Nathan. Hindi ito ang malabong uri ng pagkakahawig na maaring makita mo sa kahit sinong bata. Parang kopya ito hanggang sa bawat milimetro, na para bang may kumopya ng mukha ni Emma at inilagay ito sa ibang bata. Parang muling nabuhay si Emma. Ayos lang ako, sir? Hinila ng boses ng batang babae si Nathan mula sa pagkabigla. Tinitigan siya nito ng may pagkamausisa. Bahagyang yumuko ang ulo nito sa isang gilid. Gasgas lang sa tuhod. Hindi naman masyadong masakit. Malinaw at matamis ang boses. Bawat salita ay binibigkas ng napakaingat. Ganoon din ang pagsasalita ni Emma. Sigurado ka? Tanong ni Nathan. Nanginginig ang boses niya na kinamumuhian niya ang sarili dahil dito. Hayaan mong makita ko ang tuhod mo. Masunuring iniunat ng batang babae ang kanyang binti. Ipinapakita ang gasgas na may ilang patak ng dugo na patuloy na tumutulo. Hindi naman ito malala, pero tiyak na masakit. Ngunit hindi siya umiyak. Tinitigan lang niya ito ng may kalmadong halos hindi ka panipaniwala. Para bang palagi nang nangyayari ang ganitong bagay. Sabi ni nanay, kapag masakit, dapat maging matatag ako. Ardang, sinabi iyon ng batang babae na para bang nababasa niya ang iniisip ni Nathan dahil kapag umiyak ako, mag-aalala si nanay. At marami na siyang pinag-aalala. May humigpit sa dibdib ni Nathan. Isang 6 na taong gulang na iniisip na huwag mag-alala ang kanyang ina habang dumudugo ang tuhod niya. Ang ganong uri ng pagiging matanda sa pag-iisip, ang ganong uri ng pag-aalaga, hindi dapat umiiral sa isang taong kasing liit niya. Lumilitaw lang ito sa mga batang napilitan, lumaking masyadong mabilis, mga batang nakaranas na ng napakaraming paghihirap. Napakabayaning batang babae ka, Telbit. Malumanay na nagsalita si Nathan at taus-puso iyon. Ngumiti ang batang babae at lumitaw ang malalim at hindi matatawarang lubak sa kaliwang pisngi niya. Ang ngiting iyon. Diyos ko, ang ngiting iyon. Sobrang kamukha nito ng kay Emma kaya gusto nang umiyak ni Nathan doon mismo sa maruming bangketa sa harap ng isang batang hindi niya kilala. Nanatili si Nathan sa tuhod sa tabi ng munting batang babae. Hindi niya matanggal ang tingin sa mukha nito. Isang mukha na labis na kahawig ni Emma. Napagtanto niyang nanginginig siya at nagulat siya sa natuklasan. Si Nathan Cross, ang lalaking humarap sa putukan ng hindi man lang kumurap, ay nanginginig sa harap ng isang 6 na taong gulang na bata. Anong pangalan mo? Tanong niya. Pinipilit na manatiling matatag ang boses. Sofia. Ang sagot ng bata maliwanag at malinaw ang boses. Sofia. Inulit ni Nathan ang pangalan. Dinama ang tunog nito habang lumalabas sa kanyang bibig. Isang magandang pangalan, isang pangalang, ang ibig sabihin ay karunungan. Ilan ka ng taon, Sofia? 6. Magiging 7 ako sa loob ng ilang buwan. Sabi ni Ma'am, gagawa siya ng birthday cake para sa akin kung may sapat tayong pera. Hindi iyon isang biro. Ang inosenteng pangungusap na iyon ay tumusok kay Nathan na parang kutsilyo. 6 na taong gulang. Ipinanganak mga 9 na buwan matapos mawala si Emma. Hindi ito maaaring aksidente. Habang nalulunod si Nathan sa kanyang mga iniisip, biglang may inilabas si Sofia na maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Sir, tingnan mo, sabi niya ng sabik. Ito ang kotse ko. Tumingin si Nathan sa hawak ni Sofia, isang plastik na laruan na kotse, luma at kupas kulang sa isang gulong. Pero ang nakapukaw ng pansin ni Nathan ay ang paraan ng pagpapalit sa nawawalang gulong ng isang maliit na puting butones. Maingat na nakatali gamit ang sinulid, gawang kamay, malikhain, isang simpleng solusyon sa problemang karaniwang ay iyakan lang ng mga bata at hihingi ng bagong laruan. Inayos ito ng nanay ko para sa akin. Ipinaliwanag ni Sofia, kumikislap ang mga mata sa pagmamalaki. Nahanap ko itong kotse sa basurahan noong nakaraang linggo pero kulang ito sa isang gulong. Sabi ni nanay, wala kaming pera para bumili ng bago pero kaya niya itong ayusin. Hindi ito sira-sira. At ginamit niya ang sarili niyang butones para gawing bago kong gulong. Mabait talaga si nanay.
Tinitigan ni Nathan ang inayos-ayos na kotse-kotsehan at may humigpit sa kanyang lalamunan. Isang ina na naghiwa ng butones mula sa sariling damit para ayusin ang laruan ng anak. Isang batang tinatrato ang kotse na hiniwang mula sa basurahan na parang kayamanan. Gaano kaya kahirap ang buhay nila, sabi ni nanay. Kapag tumutulong ka sa iba, may mabuting bumabalik sa iyo. Nagpatuloy si Sofia. Napakadalisay ng kanyang sinseridad na gusto ni Nathan na ipikit ang kanyang mga mata. Siguro kaya tinulungan mo ako ngayon. Dahil tumulong ako kay nanay mag-ipon ng bote buong araw. Hindi alam ni Nathan ang sasabihin. Siya ang lalaking palaging may sagot sa bawat sitwasyon. Nanahimik siya sa harap ng simpleng pilosopiya sa buhay ng isang 6 na taong gulang na batang babae. Pagkatapos ay may ginawa si Sofia na nagbaliktad sa mundo ni Nathan. Ipinapasok niya muli ang kamay sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na litrato, kulubot at kupas dahil sa sobrang paghawak. Sinulyapan niya ang kanyang ina na parabang tinitiyak na hindi siya nakatingin. Pagkatapos ay yumuko siya kay Nathan at bumulong na parabang may ibinahaging malaking lihim. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay pero huwag mong ikwento sa kahit kanino. Ayaw ni Mommy na pinag-uusapan ko ito. Tumango si Nathan. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Maingat na binuklat ni Sofia ang larawan, pinapakinis ang mga kulubot na parang may banal na paggalang sa isang bagay na napakahalaga. Pagkatapos ay itinapat niya ito sa harap ni Nathan. Ito ang tunay kong daddy. Identa, bulong niya. Ang mga mata ay nagniningning sa marupok na pag-asa. Sabi ni Mommy, kailangang lumayo si daddy bago pa ako ipinanganak pero nananatili sa akin ang litrato ni daddy. At naniniwala akong balang araw makikilala ko si daddy. Tumungo si Nathan sa litrato at ang dugo sa kanyang mga ugat ay naging yelo. Nakatingin pabalik sa kanya mula sa kulubot na litrato ang sariling mukha niya. Mas bata ng 7 taon, mas kaunting kulubot. Hindi gaanong malamig ang mukha pero hindi maikakaila. Si Nathan Cross yon na nakasuot ng itim na Amerikana. Nakatayo sa isang charity fundraiser na dinaluhan niya para kay Emma. Naalala niya ang litratong ito. Kinuha ito sa ospital kung saan ginagamot si Emma sa isang fundraiser para sa mga batang may sakit sa puso. Pumunta siya noon dahil gusto niyang mag-donate ng pera sa ospital. Dahil gusto niyang magkaroon sila ng mas maraming pondo para mailigtas ang mga batang katulad ng anak niya. Pero bakit nandito ang litratong ito sa kamay ng isang batang babaeng naghuhukay sa basura? Bakit niya siya tinatawag na daddy? Bakit mo kilala ang daddy ko? Ang boses ni Sofia ang nagpagising kay Nathan mula sa kanyang pagkabigla. Tinitigan siya nito nang may mata na puno ng pag-asa. Sabi ni Mama, napakahalagang tao raw si daddy. Sabi ni Mama, hindi raw niya ako alam pero naniniwala akong hahanapin ako ni daddy. Sa tingin mo ba mahahanap ako ni daddy? Binuksan ni Nathan ang kanyang bibig, ngunit walang tunog ang lumabas. Hindi niya alam ang sasabihin, hindi niya alam ang iisipin. Umuikot ang isip niya sa libu-libong tanong na walang sagot. Sofia, tinawag ng babae mula sa mas malayo. Halika rito ngayon na. Agad na tumalon si Sofia, itinago ang litrato pabalik sa kanyang bulsa. Kailangan ko nang umalis, mabilis niyang sinabi. Salamat sa pagtulong mo sa akin. O ano nga pala ang pangalan mo? Nathan, sagot niya na parabang ang boses ay galing sa napakalayong lugar. Ang pangalan mo ay Nathan. Ngumiti si Sofia at muling lumitaw ang kanyang maliliit na kulubot sa pisngi. Nathan, tatandaan kita. Paalam, Ginoong Nathan. Pagkatapos noon, lumingon siya at tumakbo. Pabalik sa kanyang ina, iniwan si Nathan na nakaluhod mag-isa sa bangketa na ang puso ay nabasag sa 1,000,000 piraso. Hindi alam ni Nathan kung gaano na siya katagal na nakaluhod sa bangketa na yon. Baka ilang minuto lang, baka isang buong siglo. Wala nang kahulugan ng oras nang umiikot ang kanyang isipan, binubungkal ang mga pira-pirasong alaala na matagal na niyang inilibing. Ang litrato, ang sariling mukha niya sa mga kamay ng isang batang hindi niya kilala, at ang pagtawag sa kanya ng munting batang babae na daddy. Unti-unti nabuo sa isip ni Nathan ang lahat ng piraso at nakabuo ng isang larawang hindi niya nangahas paniwala ang totoo. Pinanood niya ang ina at anak na unti-unting lumalayo. At nang tumigil ang tingin niya sa payat na babaeng kayumanggi ang buhok, biglang kumulog sa kanyang isipan ang isang pangalan. Grace! Grace Sullivan! Sumabog ang alaala sa kanyang isipan na parang baha. Hinila si Nathan pabalik ng 7 taon, pabalik sa pinakamadilim na mga buwan ng kanyang buhay. Noong panahong iyon, halos 1 taon nang nasa ospital si Emma. Pagod na pagod si Nathan sa katawan at kaluluwa. Halos nakatira na siya sa ospital
Natutulog sa matitigas na upuan, kumakain ng malamig na pagkain mula sa kantina, at ginugugol ang bawat sandali ng paggising sa tabi ng kanyang anak na babae. Sa mga araw na yon, hindi siya ang makapangyarihang boss na kinatatakutan ng lahat. Isa lamang siyang desperadong ama na pinagmamasdan ang unti-unting paghina ng kanyang munting anak na babae araw-araw. At saka lumitaw si Grace. Siya ay isang bagong nurse na na-assign sa Pediatric Cardiology Unit 21 anyos pa lamang, na may makintab na kulay kape ang buhok at mga mata na kasing asul ng dagat. Hindi katulad ni Grace ng ibang mga nurse. Hindi siya natakot kay Nathan gaya ng ibang mga nurse. Hindi niya itinuring si Emma na parang pasyente. Itinuring niya itong parang isang ordinaryong bata na karapat-dapat mahalin. Bawat linggo nagdadala si Grace ng mga bagong aklat ng engkanto kay Emma. Nakaupo siya ng ilang oras sa tabi ng kama, nagbabasa ng may malumanay na tinig. Nagdadala rin siya ng ekstrang kumot tuwing malamig ang gabi. Umaawit siya ng mga awiting pampatulog kapag hindi makatulog si Emma. At palagi siyang nakakahanap ng paraan para mapatawa ang munting batang babae kahit pa sa pinakamasakit na mga araw. Mahal na mahal ni Emma si Grace. Tinawag niya itong diwata dahil ang diwata ay palaging nagdadala ng kagalakan at tinataboy ang kalungkutan. At si Nathan kahit anong pagsisikap niya na lumayo, ay hindi mapigilang maakit sa kanya. Si Grace ang nag-iisang liwanag sa kadiliman na sumakop sa buhay niya noon. Siya lang ang taong nagpahupa ng kanyang pag-iisa sa walang pag-asang laban na iyon. Hindi siya tiningnan ng may takot tulad ng iba. Tiningnan siya nito ng may pag-unawa at habag. Alam niya kung sino siya. Alam niya ang ilalim na mundo na kinukontrol niya. Ngunit nakita rin niya ang nagdadalamhating ama sa likod ng baluti ng kapangyarihan. Nagsimula ang kanilang koneksyon isang hating gabi nang mag-isa si Nathan sa pasilyo ng ospital. Nakayuko ang ulo niya sa kawalan ng pag-asa. Nakita siya ni Grace umupo sa tabi niya at wala siyang sinabi. Nanatili na lang siya roon, tahimik, upang ipaalam sa kanya na hindi siya nag-iisa. At si Nathan sa unang pagkakataon sa buhay niya, hinayaan niyang makita ng isang babae ang kanyang kahinaan. Pagkatapos noon, ilang buwan silang magkasama. Hindi ito isang romansa ng mga rosas at kandila, kundi ilang saglit na sandali sa pagitan ng mga oras na inilaan niya sa pag-aalaga kay Emma. Isang paghawak ng kamay sa isang bakanting pasilyo, isang yakap ng walang nakamasid. Isang bihirang gabi nang hayaan ni Nathan na siya ay aliwin. Wala siyang hiningi kay Grace. Nauunawaan niya na ang puso ni Nathan ay kay Emma at tinanggap niya iyon. Nais lang niyang maging malapit sa kanya. Nais niyang bigyan siya ng lugar upang magpahinga habang binubaha ng bagyo ang kanyang buhay. Ngunit nang lumala ang kalusugan ni Emma, mabilis na bumigat ang kanyang kalagayan at nataranta si Nathan. Natakot siyang ang pagbibigay ng oras kay Grace ay makakaagaw ng kanyang pukus kay Emma. Natakot siyang ang pagmamahal sa iba ay magpapahirap sa kanya kung mawawala ang kanyang anak. At sa tarantang iyon, ginawa niya ang pinakamagaling niyang gawin. Tinapos niya ito. Walang paliwanag, walang paalam, basta na lang hindi nakita ni Nathan si Grace. Iniwasan niya ito sa ospital. Hindi niya sinagot ang mga mensahe nito. Sinara niya ang pinto sa harap niya. Gaya ng pagsarado niya ng pinto sa sinumang sinubukang lumapit sa kanya. Hindi siya hinabol ni Grace. Naintindihan niya. Patuloy niyang inalagaan si Emma ng propesyonal at hindi niya hinayaan na may personal na makasagabal sa kanyang trabaho. At nang mamatay si Emma, isa si Grace sa mga taong tunay na umiyak sa libing. Nakita siya ni Nathan na nakatayo sa malayo na may luha na dumadaloy sa kanyang mukha, pero hindi siya lumapit sa kanya. Hindi niya kaya. Sobrang sakit ang nararamdaman niya para harapin ang kahit sino, lalo na ang babaeng paalala sa kanya ng huling mga araw ni Emma. Pagkatapos ng libing, nawala si Grace sa buhay ni Nathan. Hindi niya siya hinanap. Hindi siya nagtanong tungkol sa kanya. Inilibing niya ang alaala niya kasama ang lahat ng may kinalaman kay Emma. At hindi niya alam na nang putulin niya ang kanilang relasyon, may dinadala si Grace na lihim. Isang lihim na nakatayo ngayon sa kanyang harapan, sa katawan ng isang 6 na taong gulang na batang babae na may mukhay kapareho ni Emma. Tumayo si Nathan mula sa bangketa. Mabigat ang kanyang mga binti na parabang may mga batong nakatali rito. Bumalik siya sa kotse, binuksan ang pinto, at sumakay sa likurang upuan ng walang imik. Pinanood siya ni Danny sa rearview mirror. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at mga tanong, ngunit hindi siya nangahas na magtanong. "Boss, saan tayo pupunta ngayon?" Maingat na tanong ni Danny. Hindi agad sumagot si Nathan. Pinanood niya ang ina at anak na naglalaho sa dulo ng kalye, ang supot ng bote at lata
ay hinihila pababa ang balikat ng babae dahil sa bigat nito. Ang imaheng iyon ay nag-ukit sa isipan ni Nathan na parang isang sugat na hindi kailanman gagaling. "Uwi," sabi ni Nathan, mababa at maluming ang boses. "Pero bago iyon, may kailangan akong ipagawa sa iyo." "Opo, boss. Ano po ang kailangan ninyo?" "Imbestigahan mo ang babaeng iyon." Mabagal magsalita si Nathan. Bawat salita ay pinag-isipan at tinimbang. "Grace Sullivan. Gusto ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kabilang ang kung saan siya nakatira, ang trabaho niya, ang pamilya niya, ang kasaysayan ng kanyang kalusugan, ang pinansyal niya, lahat ng iyon. Huwag mong laktawan kahit isang detalye." Tumango si Danny, hindi nagtanong kung bakit. Sa kanilang mundo, ang pagtatanong ng bakit ay maaaring ikamatay mo. Sumusunod lang siya sa utos at nanahimik. "Opo, boss. Magkakaroon ako ng ulat para sa inyo bukas ng umaga." Umatad ang kotse patungo sa mansyon sa burol ngunit wala siyang nakita sa kanyang paligid. Nasa ibang lugar ang kanyang isipan, umiikot sa mga alaala at mga tanong na walang sagot. Si Sofia, 6 na gulang, ipinanganak mga 9 taon na ang nakalipas, sa parehong panahon na pinutol niya ang ugnayan kay Grace, sa parehong panahon na namatay si Emma. Posible kaya? Baka nabuntis si Grace nang hindi niya alam. Anak nga ba talaga niya si Sofia? At kung ganoon nga, bakit hindi kailanman nagsalita si Grace? Nang huminto ang kotse sa tarangkahan ng mansyon, bumaba si Nathan na parang makina. Pumasok siya sa marangyang pintuan, umakyat sa hagdan, at binagsak ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Ayaw niyang makita ang sinuman. Ayaw niyang makipag-usap sa kahit kanino. Gusto lang niyang mag-isa kasama ang mga iniisip na winawasak ang kanyang isipan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Nathan. Nakaupo siya sa dilim, may baso ng whiskey sa kamay na matagal nang lumamig. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana, pinaputi ang silid na parang kulay hudyat. At sa katahimikan, muling umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita ni Emma mula sa 7 taon ang nakalipas kasing linaw na parabang nakaupo ito sa tabi niya. "Daddy, may isa pang munting batang babae na kamukha ko. Kailangan niya si Daddy, Bud. At balang araw hahanapin siya ni Daddy." Sa loob ng 7 taon, itinaboy ni Nathan ang mga salitang iyon. Tinawag niya itong halusinasyon ng isang batang malalagas na epekto ng morpina, kahit ano basta hindi ang katotohanan. Ngunit ngayon, matapos makita si Sofia, matapos makita ang isang mukha na nakakatakot sa pagkakapareho kay Emma hanggang sa pinakamaliit na detalye, matapos makita ang kanyang sariling larawan sa mga kamay ng bata, hindi na sigurado si Nathan. Alam kaya ni Emma? Naamoy ba niya sa paraang hindi niya alam ang pag-iral ni Sofia bago siya umalis? Hindi ba ito naging delusyon lang kundi isang tunay na hula? Isang manipis na sinulid ng pag-asa ang sumiklab sa dibdib ni Nathan. Isang damdamin na inakala niyang matagal nang patay. Kung tunay ngang anak niya si Sofia, ibig sabihin ay may bahagi pa rin siya sa mundong ito. Ibig sabihin, hindi niya lubos na nawala ang lahat. Ibig sabihin, maaari na siyang maging ama muli. Nathan, narinig niya ang boses ni Victoria mula sa pintuan na naghatid sa kanya palabas ng malalalim niyang iniisip. Nakatalaga siya roon na nakasuot ng seda na panggabi, ang gintong buhok ay bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay pinaghalong kuryosidad at inis. "Narinig kong kinansela mo ang pagpupulong kay Kulya. Ano ang nangyari?" Tumingin si Nathan sa kanyang asawa at wala siyang naramdaman. Walang pag-ibig, walang puot, puro kawalan. Wala iyon. Malamig niyang sagot. "Negosyo. Hindi ka dapat manghimasok." Nangunot ang noo ni Victoria. Halatang hindi siya nasiyahan rito. "Umalis ka ng huli, kinansela mo ang isang mahalagang pagpupulong at nakaupo ka lang sa dilim mag-isa. Huwag mong sabihing wala lang iyon." Inilapag ni Nathan ang baso niya sa mesa. Matalim at tuyot ang tunog ng salamin sa kahoy. "Kapag sinabi kong wala lang yon, ibig kong sabihin, wala talaga." Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Victoria, malamig na yelo ang boses. "Maaari ka nang matulog, kailangan kong mag-isa." Siguro ayaw na niyang makipagtalo. Nanatili si Victoria doon ng ilang segundo pa na parabang may gustong sabihin pero sa huli, lumingon na lang siya at umalis. Isinara ang pinto sa likod niya. Hindi siya sinundan ng tingin ni Nathan. Bumalik siya sa bintana. Kung saan ang liwanag ng buwan ay bumubuho sa lungsod sa ibaba. Sa isang lugar doon, sa isang kanlungan o madilim na sulok ng kalye, natutulog ang anak niyang babae at hindi magpapahinga si Nathan Cross hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Mas maaga ang sumunod na umaga kaysa sa gusto ni Nathan. Hindi siya nakatulog kahit 1 minuto. Naupo lang siya sa opisina at naghintay.
Nang tumagos ang unang sinag ng araw sa kurtina, may kumatok sa pinto. Pumasok si Danny na may hawak na makakapal na file. Ang kanyang pinagkakatiwalaang trooper ay mukhang maputla na parabang ang kanyang natuklasan ay hindi rin siya pinatulog gaya ng hindi pinatulog nito ang amo niya. "Boss, nandito na ang ulat," humina ang boses ni Danny. "Pero kailangan kitang babalaan, hindi madaling basahin ang nasa loob nito." Ipinakita ni Nathan ang kanyang kamay ng walang imik. Inilagay ni Danny ang file sa palad niya pagkatapos ay umatras at nanahimik. Binuksan ni Nathan ang folder at bawat pahina na binabaliktad ay parang kutsilyong sumusugat sa kanyang dibdib. Grace Sullivan, 28 taong gulang, dating nurse sa St. Mary's Hospital, Pediatric Cardiology. Tiningnan ni Nathan ang kalakip na larawan at kumunot ang dibdib niya. Si Grace ito noong 7 taon na ang nakalipas, may malinaw na asul na mga mata at mainit na ngiti. Ngunit ang babaeng nakita niya sa bangketa kahapon ay mukhang 10 taon nang mas matanda kaysa sa larawang ito. Pinahirapan siya ng buhay. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga magulang ni Grace ay namatay sa aksidente sa sasakyan nang siya ay 19. Siya ay naging ulila ng magdamag, napilitan mag-isa sa mabigat na utang na iniwan ng kanyang mga magulang. Nag-aral siya at nagtrabaho ng sabay, pinagsusumikapang maging nurse upang makapagtayo ng matatag na buhay. At sa kanya nakilala si Nathan at nagbago ang lahat. Matapos putulin ni Nathan ang komunikasyon, nalaman ni Grace na siya ay buntis. Nag-isa siyang nanganak kay Sofia, walang sino man sa tabi niya. Walang pamilya, walang malalapit na kaibigan, walang ama para sa bata. Nag-alaga siya sa kanyang anak na babae nang mag-isa sa loob ng 6 na taon, nagtatrabaho sa gabi at araw para lang makaraos. Halos hindi na nakayanan ng lahat ang sitwasyon hanggang 82 buwan na ang nakalipas. Bumaling si Nathan sa susunod na pahina at nanlalamig ang kanyang mga kamay. 80 buwan na ang nakalipas, nagbawas ng mga empleyado ang ospital ng St. Mary dahil sa kakulangan sa pondo. Kasama si Grace sa listahan. Nawalan siya ng trabaho sa pinakamasamang posibleng panahon. Kasabay nito natuklasan niya ang bukol sa kanyang suso habang nasa isang rutinang pagsusuri. Sinabi ng doktor na ito ay malignant. Kailangan siyang sumailalim sa operasyon kaagad. Ngunit dahil wala siyang insurance, trabaho at ipon, ginawa ni Grace ang gagawin ng sinumang ina. Inantala niya ang paggamot para makapag-ipon ng pera para sa kanyang anak na babae. May humigpit sa lalamunan ni Nathan. Isang babae na may malignant tumor, unti-unting namamatay araw-araw at inuuna pa rin ang kanyang anak, pinipili pa rin na uminom ng gatas si Sofia kaysa ipagamot ang sarili. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at bawat linya ay pakiramdam niya ay isang sampal sa kanyang mukha. 8 buwan ang nakalipas na evict si Grace sa kanyang apartment dahil hindi niya mabayaran ang renta. Pinulot niya ang mga kayang dalhin sa isang lumang kotse at doon sila nanirahan ni Sofia. Sa likurang upuan sila natutulog. Sa mga pampublikong banyo sila naliligo. Kumakain sila ng pinakamurang pagkain na kanilang makita. 6 na linggo ang nakalipas na tow ng pulisya ang kotse dahil sa ilegal na paradahan. Wala ng pera si Grace para mabawi ito. Nawalan siya ng huling tirahan na may bubong. Walang ibang pagpipilian, dinala niya si Sofia sa Riverside Shelter, isang lugar para sa mga babae at batang walang tirahan. Sobrang siksikan ang silungan. Minsan, kinakailangan nilang matulog sa pasilyo dahil puno na ang loob. Minsan, kailangan nilang maglakad papunta sa malapit na simbahan at mamanghingi ng matutuluyan. Minsan, natutulog sila sa bangko sa parke na nakakulong sa lamig. Naabot ni Nathan ang huling pahina at ang pangungusap doon ay nagpapatigil sa kanyang pagbasa. Si Grace Sullivan ay kasalukuyang bumibisita sa isang hindi reguladong sentro ng plasma ng 2 beses sa isang linggo. Ang kita mula sa mga donasyong plasma na ito, kasama ang perang nakukuha sa pagkolekta ng bote at lata, ang tanging pinagkukunan nila para mabuhay. Karamihan sa perang iyon ay napupunta sa gatas at pagkain para kay Sofia. Halos hindi kumakain si Grace. Mabilis na lumalala ang kanyang kalusugan. May palatandaan ng paglaki ang bukol. Kung hindi siya agad makakatanggap ng paggamot, napakamasama ng inaasahang kinalabasan. Isinara ni Nathan ang file. Matindi ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa loob ng 7 taon, namuhay siya sa seda, mansyon, mamahaling kotse at mamahaling alak. Kaya niyang bilhin ang kahit ano ang gusto niya nang hindi nag-iisip. At sa loob ng parehong 7 taon na iyon, lumaki ang anak niya sa kahirapan. Ang ina ng anak niya ay unti-unting namamatay dahil wala siyang pera para sa gamutan. Nagbebenta sila ng dugo. Naghuhukay sa basurahan, natutulog sa labas habang siya ay nakahiga sa mga kutsyon na may balahibo
at nagrereklamo tungkol sa kawalan ng kahulugan ng buhay niya. Si Nathan Cross, ang lalaking naniniwalang siya ang pinakamakapangyarihan sa lungsod, ay sa totoo lang isang napakalaking kabiguan. Nabigo siyang iligtas si Emma at nabigo siyang protektahan si Sofia bago pa man niya malaman na umiiral ito. Boss? Maingat na wika ni Danny. May kailangan ka ba? Binuksan ni Nathan ang kanyang mga mata. At sa mga ito, sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, may ibang naroroon maliban sa malamig na manhid na pakiramdam. May determinasyon, may apoy, ihanda ang kotse. Tumayo si Nathan, matalim ang boses na parang bakal. Kailangan kong makita si Marcus ngayon din. 15 taon nang nagtatrabaho si Marcus Webb para kay Nathan. Siya lang ang natitirang buhay na nakakakilala kay Nathan bago ipinanganak si Emma. Siya lang ang nakakaalala kung ano ang dating ugali ng amo niya bago siya ginawang halimaw ng dalamhati. Kaya, nang pumasok si Nathan sa opisina ni Marcus na may hawak na makakapal na file at apoy sa mga mata, agad na naintindihan ni Marcus na may seryosong nangyari. Inilapag ni Nathan ang file sa mesa at itinulak ito papalapit kay Marcus. Basahin mo. Kinuha ito ni Marcus at maingat na pinagdaan ang mga pahina. Walang ipinakitang emosyon ang mukha niya habang binabasa, ngunit lalo pang dumilim ang tingin niya sa bawat pahina. Nang marating niya ang huli, tumingin siya kay Nathan, seryoso ang mukha. Ang nurse noon mula sa ospital ni Emma. Mabagal na nagsalita si Marcus, may anak siyang babae at akala mo anak mo siya? Tumango si Nathan, hindi nagsalita. Inilapag ni Marcus ang file, pinagdugtong ang kanyang mga daliri at tinitigan si Nathan sa mata. May ebidensya ka ba? Bukod sa kamukha niya si Emma. May litrato siya sa akin, boses na mababa at magaspang ang kay Nathan. Tinatawag niya akong daddy. Ipinanganak siya nung naghiwalay kami ni Grace. At kamukha niyang kamukha si Emma, akala ko nakakakita ako ng multo. Tumahimik si Marcus sandali, na para bang tinitimbang-timbang ang bawat salitang sasabihin niya. Kung totoo yan, kung talagang anak mo si Sofia, anong gagawin mo? Ipapasok ko sila sa buhay ko. Aalagaan ko sila, sagot ni Nathan ng walang pag-aalinlangan. Poprotektahan ko sila. Bigyan sila ng lahat ng nararapat sa kanila. Huminga ng malalim si Marcus, isang mabigat na hininga na puno ng pag-aalala. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan, Nathan? Ang magdala ng isang bata sa mundong ito. Alam kong hindi mo alam. Tumayo si Marcus, lumapit sa bintana at tumingin pababa sa lungsod. May daan-daang kaaway tayo diyan. Naghihintay ang Moretti crew ng pagkakataon para pabagsakin ka. Gusto ng mga Ruso na maibalik ang kanilang teritoryo sa silangan, katapusan ng CP. Hindi nakalimutan ng kartel ng Mexico ang ginawa mo noong nakaraang taon nang sinabugan mo ang kasunduan nila at iilan lang iyon sa malalaki. May dos-dosenang mas maliliit pa na gustong-gusto makuha ang pwesto mo. Nakikinig si Nathan ng tahimik. Alam niya ang lahat ng iyon. Matagal na siyang nabubuhay sa mundong ito para maunawaan na ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na panganib. Kung malalaman nila na may anak kang babae, muling humarap si Marcus kay Nathan. Magiging target ang batang yon, gagamitin nila siya para takutin ka, para blackmail-in ka. Nakarating ako sa Wana para sirain ka. Kaya mong protektahan ang sarili mo. Pero kaya mo bang protektahan ang isang 6 na taong gulang na bata o 24 na oras sa isang araw? Tumayo si Nathan at lumapit sa tabi ni Marcus. Tumingin siya pababa sa lungsod kung saan, sa isa sa mga makitid at maruming kalye, ay namumuhay ang kanyang anak na babae ng isang buhay na hindi dapat tiniis ng kahit sinong bata. 7 taon na ang nakalipas na wala sa akin si Emma dahil sa sakit. Mababa, matatag, at tiyak ang boses ni Nathan. Wala akong magawa. Para iligtas siya, sinubukan ko ang lahat. Ginastos ko ang bawat dolyar na mayroon ako, 80, at nabigo pa rin ako dahil ang kaaway ko noon ay isang bagay na hindi ko makita, hindi ko mahawakan, hindi ko masira. Lumiko siya kay Marcus, malamig ang mga mata na parang bakal. Pero iba ang pagkakataong ito. Naghihirap si Sofia dahil sa kahirapan. Dahil sa karamdaman ng kanyang ina. At dahil hindi ko alam na umiiral siya. Mga bagay iyon na kaya kong baguhin. At kung may mangahas na magbanta sa anak kong babae, wawasakin ko sila. Lahat sila. Pinagmasdan ni Marcus si Nathan, hinahanap ang kahit anong palatandaan ng pag-aatubili. Wala. Bato ang titig ni Nathan. Bakal ang kanyang determinasyon, hindi ito padalos-dalos na desisyon. Isang deklarasyon ito ng digmaan. Seryoso ka, sabi ni Marcus, hindi tanong. Handa kang makipagdigma sa buong mundo para sa isang batang nalaman mo lang na umiiral 24 na oras ang nakalipas.
Handa akong makipagdigma sa buong mundo para sa anak kong babae. Sumagot si Nathan. Hindi nanginginig ang boses. Namatay si Emma at wala akong nagawa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon kay Sofia. Kailanman. Kailanman. Tinitigan siya ni Marcus ng sandali pa sa kadahan-dahang tumango. Sige. May halong pagtanggap ang boses niya. Kung ito ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero kailangan tayong maghanda. Kailangan nating palakasin ang seguridad. Kailangan nating magpadala ng mensahe sa sinumang baka sumubok ng something. Alam ko. Tumango si Nathan. Pero una, may kailangan akong gawin, mag-isa. Tumikhim si Marcus, ano? Kailangan kong makita si Grace. Medyo lumambing ang boses ni Nathan. Kailangan kong kausapin ang ina ng anak kong babae. Nakasulat na. Noong hapon ding iyon, nagparada si Nathan ilang blok ang layo mula sa kanlungan ng Riverside. Hindi niya dinala si Danny, wala siyang dinalang kahit isang bodyguard. Ito ay isang pagpupulong na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Hindi bilang isang makapangyarihang kingpin, kundi bilang isang lalaking naghahanap ng katotohanan tungkol sa kanyang anak na babae. Naglakad siya sa mga bitak-bitak na bangketa. Ang mamahalin niyang katad na sapatos ay tila labis na hindi bagay sa gitna ng nagkalat na basura at nabasag na salamin. Ang lugar na ito ay ibang mundo kumpara sa lahat ng nakilala ni Nathan. Walang makinang na skyscraper, walang marangyang butik na may maliwanag na neon na ilaw, kundi mga pader na may mantsa ng amag at mga basang bintana na tinakpan ng tabla. At ang pagod na mga mata ng mga taong matagal nang nawalan ng pag-asa. Hindi pa nakatapak si Nathan sa mga lugar na ganito. Kinokontrol niya ang buong lungsod mula sa mga malamig na silid na may perpektong air conditioning, nagbibigay ng mga utos sa pamamagitan ng tawag sa telepono at mga ulat. Alam niyang umiiral ang kahirapan, ngunit hindi niya ito kailanman tunay na nakita. Hindi niya ito kailanman naamoy. Hindi niya kailanman naramdaman ang bigat nito na pumipiga sa balikat ng mga taong naipit dito. Ang silungan sa tabing ilog ay sumilay sa paningin na parang isang sira-sirang gusaling 3 palapag. Ang pintura ay nangungupas. Ang mga bubong ay berde dahil sa lumot. May mahabang pila ng mga babae at bata na nakatayo sa labas, naghihintay ng ipamimigay na pagkain sa gabi. Mahigpit nilang hinahawakan ang mga punit-punit na bag na naglalaman ng lahat ng pag-aari nila. Nakayuko ang kanilang mga ulo, na may mukha ng pagsuot ng mga taong sanay ng iwanan ng buhay. Tumigil si Nathan sa kanto at pinanood sila. Nakita niya ang mga batang payat na payat. May madilim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata dahil sa gutom at kakulangan sa tulog. Nakita niya ang mga ina na pinipilit ngumiti para sa kanilang mga anak habang nanginginig sa pagod ang kanilang mga kamay. Nakita niya ang mga matatandang babae na yumuyuko sa katandaan, dahan-dahang gumagalaw sa mga binti na halos hindi na makapagdala sa kanila. At sa kaniya nakita si Grace. Nakatayo siya sa hagdanan ng silungan, tinutulungan ang isang matandang babae na umakyat. Mahigit 70 anyos na ang babae, nanginginig ang mga binti, hindi makaya ang mataas na baitang ng mag-isa. Nanatili si Grace sa tabi niya, isang kamay ang sumusuporta sa kanyang likod, ang isa na may nakahawak sa kanyang braso matiisin, ginagabayan siya ng paisa-isang hakbang. May sinabi siya sa matandang babae. Tumawa ang babae, walang ngipin pero malugod. Nakatayo doon si Nathan at pinanunood si Grace na gumagawa ng isang bagay na walang humiling sa kanya. Hindi siya empleyado. Isa lamang siyang walang bahay na babae tulad ng iba. Gayunpaman, tinutulungan pa rin niya ang iba. Inaalagaan pa rin ang iba. Kahit na siya mismo ay unti-unting namamatay dahil sa bukol sa loob niya, siya pa rin ang grasya na kilala niya. Ang babaeng palaging inuuna ang iba kaysa sa sarili. Ang babaeng inalagaan si Emma ng may tunay na pagmamahal. Kahit na hindi naman anak ni Emma si Sofia. Ang babaeng nagbigay kay Nathan ng init ng pagmamahal sa kanyang pinakamadidilim na araw, na hindi kailanman humingi ng kapalit. Gumalaw ang mga mata ni Nathan, naghahanap, at nakita niya si Sofia. Nakaupo ang batang babae sa isang sulok ng bakuran, naglalaro ng sariling gawang laruan. Isang manika na tinahi mula sa mga tira-tirang tela na pinuno ng bulak na kinuha sa isang lumang unan. Isang laruan na kotse na nawalan ng isang gulong na pinalitan ng butones. Isang munting bahay na binuo mula sa mga kahon ng karton. Wala si Sofia sa mga mamahaling laruan na mayroon ang ibang mga bata, ngunit naglalaro siya sa mga gawa kamay na iyon na parabang kayamanan. Maliwanag ang kanyang mukha. Ang kanyang tawa ay tumunog ng malakas, malinis at malinaw na bumasag sa kadiliman ng kanlungan. Naramdaman ni Nathan ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang anak niya, ang anak na hindi niya alam na umiiral, isang batang may dugong niya,
ay namumuhay sa matinding kahirapan habang siya ay natutulog sa mga kutsyon na may balahibo at kumakain ng mga pagkaing mas mahal pa kaysa sa kinikita ng isang ordinaryong tao sa isang buwan. Nabigo niya ito bago pa man niya nalaman na naroroon siya. Nagsimulang maglakad si Nathan patungo sa kanlungan at sa sandaling iyon ay tumingin si Grace pataas. Nagkita ang kanilang mga asul na mata at tila huminto ang oras. Nakita ni Nathan ang pagkilala na sumilay sa kanyang mukha. Nakita niya ang pagkabigla at nakita rin niya ang takot. Nanlalamig si Grace sa kinatatayuan niya ng isang sandali. Namutla ang kanyang kutis na parabang nakakita siya ng multo mula sa nakaraan. Pagkatapos na nagana ang kanyang pagiging ina, agad siyang lumingon para hanapin si Sofia, mabilis na lumapit sa anak, at mahigpit na niyakap ang batang babae. Nangapit ang kanyang mga kamay sa balikat ni Sofia na parabang pinoprotektahan siya mula sa isang hindi nakikitang panganib. Tumingala si Sofia sa kanyang ina, nalilito. "Ma, anong nangyayari?" Hindi sumagot si Grace. Nanatili na lang siyang nakatayo roon, nakatitig kay Nathan, ang katawan ay matigas na parang hayop, handang lumaban o tumakbo, at naunawaan ni Nathan na natatakot sa kanya si Grace. Hindi natatakot sa isang boss ng mafia na may kapangyarihang pumatay. Natatakot sa isang ama na maaaring agawin ang batang isinakripisyo niya ang lahat para palaguin. Tumigil si Nathan ilang hakbang ang layo, itinaas niya ang magkabilang kamay, isang senyales ng pagsuko. Kailangan niyang maunawaan na hindi siya dumating para magsimula ng digmaan. "Grace, magtanong ka." Binigkas niya ang pangalan nito ng may lambing na hindi niya nagamit sa loob ng 7 taon. "Kailangan nating mag-usap." Hindi agad sumagot si Grace. Nanatili siyang nakatayo roon na mahigpit na nakayakap si Sofia sa kanyang mga bisig. Ang asul niyang mga mata nakatutok kay Nathan na may pagod na pagtuon ng isang inang lobo na nagbabantay sa kanyang kuting. Sa paligid nila napansin na rin ito ng ibang mga babae sa kanlungan, nag-uusap-usap habang pinagmamasdan nila ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana na nakaharap kay Grace. "Sofia, pumasok ka at hanapin si Mrs. Rodriguez." Ganyan ang sinabi ni Grace sa anak. Sinisikap panatilihing kalmado ang boses ngunit naririnig ni Nathan ang panginginig sa ilalim nito. "Sabihin mo sa kanya na darating si Mommy pagkalipas ng ilang minuto." "Pero ma, si Mr. Nathan po iyan," sabi ni Sofia, nang lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita siya. "Tinulungan niya ako kahapon, naaalala mo?" "Alam ko, anak." Lumambing ang boses ni Grace nang kausapin niya ang anak, pero ngayon, kailangan muna ni Mommy na makipag-usap sa kanya ng sandali. "Pumasok ka na, ha?" Tumingin si Sofia sa kanyang ina tapos kay Nathan na puno ng mga tanong, pero tumango siya ng masunurin, mahigpit na niyakap ang kanyang ragdoll at tumakbo papasok sa silungan. Pinanood ni Nathan hanggang sa mawala sa paningin ang munting figura sa likod ng pinto, saka muling humarap kay Grace. Walang nakaharang sa pagitan nila ngayon, 2 matatanda na lang ang magkaharap sa 7 taong katahimikan at mga lihim na matagal nang hindi nabigkas. "Paano mo kami nahanap?" tanong ni Grace, malamig at depensibo ang boses. "May pakialam ba yan?" sagot ni Nathan. "May pakialam," sabi ni Grace. "Dahil ipinapakita nito na binabantayan mo kami. Gaya ng inaasahan ko, ginamit mo ang kapangyarihan mo para imbestigahan ang buhay namin at pinatutunayan nito na tama ako na itinago si Sofia sa'yo sa loob ng 6 na taon. Parang may sumuntok kay Nathan sa dibdib. Tama siya. Ginawa niya mismo ang kinatatakutan niya. Ginamit niya ang kanyang mga yaman para mag-imbestiga, maghanap, at makialam sa kanilang pribadong buhay. Ganoon siya kumilos. Ganoon lulutasin ng isang boss ng mafia ang mga problema. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Nathan. Bumaba ang boses niya. "Bakit mo siya itinago ng 6 na taon?" Naglabas si Grace ng mapait na tawa na walang kasiyahang naroroon. "Talaga bang tinatanong mo yan sa akin? Ikaw, Nathan Cross, ang lalaking kumukontrol sa kalahati ng lungsod na ito, ay tinatanong kung bakit hindi naglakas loob na sabihin sa iyo ng isang dukhang nurse na siya'y nagdadalang tao sa anak mo." "Karapatan kong malaman," tumigas ang boses ni Nathan. "Anak ko si Sofia. Anak ko si Sofia." Sumagot agad si Grace. Kumikislap ang kanyang mga mata sa apoy na hindi inaasahan ni Nathan. "Ako ang nagdalang tao sa kanya. Ako lang ang nag-anak sa kanya. Katapusan ng sipi. Hindi ako nakatulog buong gabi kapag may lagnat siya. Nagutom ako para magkaroon siya ng gatas. Ipinagbili ko ang dugo ko para magkaroon siya ng damit. Saan ka na sa nakaraang 6 na taon, Nathan? Saan ka na?" Katahimikan. Wala nang masabi si Nathan dahil alam niya ang totoo. Nasa marangyang mansyon siya, namumuhay na parang hari habang ang anak niya ay lumaki sa kahirapan. "Natakot akong kunin mo si Sofia," nagpatuloy si Grace, nanginginig ang boses ngunit matatag.
Ikaw si Nathan Cross sa 22, kukunin mo ang anumang gusto mo. Sinisira mo ang anumang makasagabal sa'yo. Kung nalaman mo lang tungkol kay Sofia, pupunta ka at kukunin mo siya. Magdedesisyon ka na ang isang mahirap na nurse na walang pera ay hindi karapat-dapat magpalaki sa anak ng isang boss ng mafia. Gagamitin mo ang mga abogado, pera, kapangyarihan para makuha ang kustodiya at mawawala sa akin si Sofia. Mawawala sa akin ang nag-iisang bagay na mayroon ako sa mundong ito. Gusto sanang makipagtalo ni Nathan, gusto niyang sabihin na hindi niya iyon gagawin. Pero hindi niya magawa dahil sa kaibuturan alam niyang tama si Grace. Ang Nathan Cross noong 7 taon na ang nakalipas, ang lalaking naging halimaw matapos mamatay si Emma. Talagang kaya niyang gawin iyon. Kaya niyang kunin ang anak ng isang babaeng mas mahina kung inakala niyang iyon ang tama. Mahal kita. Lumambing ang tinig ni Grace, bigla nitong dalang sakit na matagal nang nakalibing. 7 taon na ang nakalipas, tunay kitang minahal. Alam ko kung sino ka. Alam ko kung gaano kadelikado ang mundo mo. Pero mahal pa rin kita. Dahil nakita ko ang lalaki sa loob ng baluti. Nakita ko ang ama na minahal ang anak niya ng higit pa sa sariling buhay. Nakita ko ang isang pusong nabibiyak kahit sinisikap mong itago ito. Tumigil siya at huminga ng malalim. Pero iniwan mo ako ng walang kahit isang paliwanag. Isang araw nandyan ka, kinabukasan nawala ka na, parang hindi ako kailanman umiral. Nasaktan ako, nagulo ang buhay ko, at saka ko nalaman na buntis ako. Pinikit ni Nathan ang kanyang mga mata. Naalala niya ang panahong iyon. Naalala niya kung paano niya pinutol ang sinasabi ni Grace nang walang kahit isang salita. Naalala niya kung paano niya siya itinulak palayo dahil natakot siyang mawala pa ang isa pang tao. Akala niya noon na iyon ang tama. Nagkamali siya. Sasabihin ko na sa'yo, nagpatuloy si Grace. Pagkatapos ng libing ni Emma, pupunta ako sa'yo at sasabihin ko ang lahat. Pero nang makita kita, alam kong namatay kasama ni Emma ang lalaking minahal ko. Nagbago ka, Nathan. Malamig, manhid, nakakatakot. At sa loob ng 7 taon, tiningnan ko ang mga mata mo at hindi ko na nakita ang tatlong nagmamahal sa anak niya. Ang nakita ko na lang ay ang boss ng mafia na kinatatakutan ng buong lungsod. At hindi ko kayang isama ang anak kong babae sa mundo ng taong iyon. Pinakinggan ni Nathan si Grace. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, tunay niyang tiningnan siya. Hindi bilang boss na sinusukat ang isang kalaban, kundi bilang isang lalaking sinusubukang unawain ang babaeng nakatayo sa harap niya. At ang nakita niya ay nagpahirap sa kanyang puso. Si Grace 7 taon na ang nakalipas ay puno ng sigla. Nagniningning na kayumangging buhok, maliwanag na asul na mga mata, malusog, namumulang balat. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay anino na lamang ng taong iyon, napayayat na halos nakausli ng matalim sa ilalim ng tila ng kanyang kamiseta ang kanyang mga butong panga. Ang kanyang asul na mga mata ay ngayon ay lumiis, napapaligiran ng mga madilim na bilog. Ang kanyang balat ay maputla, walang sigla, na para bang isang taong matagal nang hindi nakakita ng sikat ng araw. At nang kumilos siya, nakita ni Nathan ang mga pasa sa pulso niya, mga bakas ng karayom mula sa madalas na sesyon ng plasma. Nanghihina siya. Naintindihan ito ni Nathan ng may matinding sakit. Ang maligni na bukol sa loob niya ay dahan-dahang ninanakaw ang buhay niya araw-araw at wala siyang pera para magpagamot. Ipinag-aayop niya ang sarili niya para mabuhay si Sofia. May sakit ka, pabulong ni Nathan. May bukol ka at hindi ka nagpapagamot. Nangilid ang mga mata ni Grace, lumapad ang mga ito ng saglit bago niya tinakpan ang pagkabigla. Alam mo rin yan, talagang imbestigado mo ang lahat. Alam mong mamamatay na ako, hangal. Matigas ang pagkakasabi ni Nathan, walang pag-aalinlangan. Alam mong nagbebenta ako ng plasma ko ng 2 beses sa isang linggo para lang may pagkain siya. Alam mong hindi ako kumakain para magkaroon ng gatas si Sofia. Alam mong isinusakripisyo ko ang lahat, pati ang buhay ko para sa anak kong babae. At hindi ko nahahayaan na magpatuloy iyon. Tinitigan siya ni Grace, kumikislap ang galit sa kanyang mga mata. Wala kang karapatang magpasya tungkol sa buhay ko, Nathan. Nawalan ka ng karapatang iyon 7 taon na ang nakalipas nang umalis ka. Alam ko. Tumango si Nathan. Hindi ako nandito para ipagpilitan ng karapatan. Nandito ako dahil kay Emma. Ang pangalan ng anak niya ang nagpahinto sa kilos ni Grace. Tiningnan niya siya. Ang ekspresyon sa mukha ay nagbago mula sa matinding galit tungo sa pagkalito. Emma, anong kinalaman niya rito? Noong huling gabi bago mamatay si Emma, nagsimula si Nathan, bumaba ang boses niya na para bang bawat salita ay may dinadala nitong bigat ng 7 taong pagdadalamhati.
Nagising siya at may sinabi sa akin na kakaiba. Sabi niya may isa pang munting batang babae na kamukha niya at balang araw hahanapin ko raw ang batang iyon at kakunin ko raw siya. Sabi niya kailangan niya ako. Walang imik si Grace, nanlalaki ang mga mata. Akala ko delirium lang iyon. Nagpatuloy si Nathan. Akala ko dahil sa morphine. Halusinasyon ng isang batang malalagas na. Hinalikan ko ang noo niya. Ipinangako kong tatandaan ko tapos inilibing ko ang mga salitang iyon kasama ang lahat ng natira sa akin kay Emma. Pero kahapon, nang makita ko si Sofia, nang makita ko ang mukha na kaparehong-kapareho ni Emma, nang makita ko ang litrato ko sa mga kamay niya, naunawaan ko. Alam ni Emma. Sa paanuman, alam niya tungkol kay Sofia bago siya umalis. Wakas ng sipi. Iniwan niya ako ng mensahe, isang hula, at inabot ako ng 7 taon bago ko ito tuluyang narinig. Nanginig ang boses ni Nathan sa huling mga salita. Hindi siya umiyak, pero ang sakit sa boses niya ay napakasariwa, halos mahawakan na ni Grace. Nawala sa akin si Emma, sabi ni Nathan, na nakatitig ng diretso kay Grace. Umupo ako sa tabi ng kama niya at pinanood siyang unti-unting mamatay araw-araw at wala akong magawa. Nabigo akong iligtas siya, nabigo akong protektahan siya at ang sakit na iyon ang nagpabago sa akin para maging halimaw na inilarawan mo. Wakas ng sipi, lumapit siya, mas matatag ang boses ngayon. Pero buhay si Sofia. Nandito pa ang anak ko at hindi ko napapayagang mawalan pa ako ng isa pang anak. Hindi ko hahayaan si Sofia na lumaki sa kahirapan. Hindi kita hahayaan na mamatay dahil lang hindi mo kayang magpagamot. Ano ang gusto mo? Maingat na tanong ni Grace. Nathan, ano ang gusto mo sa amin? Gusto kong tumulong, sagot ni Nathan. Gusto ko kayong mailabas dito. Magpagamot ka. Bigyan si Sofia ng disenteng buhay, sabi ni Take. Walang kapalit? Tanong ni Grace, mabigat ang hinala sa kanyang boses. Ikaw si Nathan Cross. Hindi ka gumagawa ng anumang walang dahilan, walang kondisyon, sabi ni Nathan. Ina ka ng anak kong babae, karapat dapat kang mabuhay, karapat dapat na lumaki si Sofia kasama ang kanyang ina sa tabi niya. Iyon lang ang dahilan. Tumitig si Grace sa kanya ng matagal, hinahanap sa kanyang mga mata ang anumang palatandaan ng panlilinlang. Ngunit ang tanging nakita niya ay katapatan, pagkadismaya, at ang dalamhati ng isang ama na labis nang nawalan. Paano kung malalaman na hindi mo kukunin si Sofia kapag humina ako? Tanong ni Grace, na mas malumanay na ngayon ang boses, mas marupok. Paano kung malalaman na hindi mo gagamitin ang karamdaman ko para makuha ang kustodiya? Dahil nakita ko kung paano mo siya mahal, sagot ni Nathan. Nakita ko kung paano mo isinasakripisyo ang lahat para sa kanya. Kailangan ka ni Sofia at hindi ko kailanman aagawin sa kanya ang kailangan niya. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Nakatayo si Grace doon, nanginginig ang payat niyang balikat, nakikipaglaban sa sarili. Sinasabi ng luhika na huwag siyang magtiwala kay Nathan, pero alam ng unti-unting nanghihina niyang katawan na wala na siyang maraming pagpipilian. Pagkalipas ng 1 linggo, sa wakas ay nagsalita si Grace. Pagod, pero matatag ang boses. Bibigyan kita ng 1 linggo para patunayan na seryoso ka sa sinasabi mo. Pero kung makakita ako ng kahit anong senyos ng panganib para kay Sofia, magtatago kami. At sa pagkakataong ito, hindi mo kami mahahanap. Hindi sinayang ni Nathan ang kahit 1 segundo. Nang gabing iyon din, tinawagan niya si Marcus at inutusan siyang maghanda ng isang ligtas na apartment sa Upper East Side. Hindi ito basta-basta lugar, kundi isang penthouse na may pinaka-advanced na security system na may mga gwardyang naka-duty 24 na oras, ngunit sapat na ang pagiging diskreto para hindi maramdaman ni Grace na siya ay ikinukulong. Kinabukasan, isang itim na kotse ang dumating para sunduin silang dalawa sa kanlungan. Sumakay si Grace sa kotse na may maingat na ekspresyon. Mahigpit na niyayakap si Sofia na para bang natatakot siyang baka may kumidnap sa kanya anumang sandali. Si Sofia naman ay kabaligtaran. Ipinatapat niya ang kanyang mukha sa bintana, kumikislap ang mga mata habang dumaraan ang lungsod. Hindi pa siya nakasakay noon sa isang magandang kotse na katulad nito. Nang dumating sila sa apartment, namangha si Sofia. Tumakbo siya mula sa isang silid papunta sa isa pa. Hinipo ang bawat kasangkapan. Tumalon sa malambot na sopa at sumigaw sa tuwa. Nang matuklasan niyang ang silid tulugan niya ay may bintanang tanaw ang buong lungsod. Mama, tingnan mo, sigaw ni Sofia ng tuwa. May parke pa nga doon sa ibaba. Pwede ba tayong maglaro sa parke, ma? Tumayo si Grace sa gitna ng sala, nakatingin sa paligid na hindi mabasa ni Nathan ang ekspresyon. Sanay siya sa masisikip na silid. Madilim na sulok ng kalye, sa likurang upuan ng isang lumang kotse.
Ang apartment na ito ay kasing laki ng buong palapag ng kanlungan na kakalabas niya lang. Sobrang hindi pamilyar, sobrang marangya, sobrang nakakatakot. Nakatayo si Nathan malapit sa pintuan, pinagmamasdan ang kanilang mga reaksyon. Hindi siya pumasok ng mas malalim sa apartment, ayaw niyang guluhin ang espasyong ibinigay niya sa kanila. May laman ng ref, sabi ni Nathan, mas malumanay ang boses kaysa dati. Pwedeng may magluto araw-araw kung kailangan ninyo. At ngayong hapon, naka-schedule ako ng medical appointment para sa iyo sa Mount C, ang pinakamahusay na doktor sa kanser. Lumingon si Grace para tingnan siya. Asul na mga mata na tila may dalang napakaraming emosyon na hindi maipaliwanag. Gusto niyang tumanggi at sabihing hindi niya kailangan ng awa nito. Ngunit nang makita niya si Sofia na tumatawa, masaya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi niya magawang tumanggi. Noong hapon ding iyon, personal na dinala ni Nathan si Grace sa ospital. Nanatili si Sofia sa apartment, kasama ang isang pinagkakatiwalaang yaya na ipinangakuan ng tsokolating cake pagbalik ng kanyang ina. Naupo si Grace sa silid pagsusuri, nakakapit ng mahigpit ang mga kamay, habang sinusuri ng doktor ang resulta ng CT scan at ng blood work na inayos ni Nathan ng maaga. Naupo si Nathan sa tabi niya, tahimik, ngunit ang presensya niya ay isang kakaibang sandalan na hindi alam ni Grace na kailangan niya. Miss Sullivan, simula ng doktor seryoso, ngunit hindi nawalan ng pag-asa. Malignante ang tumor mo na alam mo na, pero ang magandang balita ay hindi pa ito kumalat. Kung nakarating ka rito 18 buwan na ang nakalipas ng unang matuklasan ito, mas naging simple sana ang paggamot. Pero kahit na naantala, maililigtas ka pa rin namin. Walang imik si Grace. Nakatayo lang siya roon, nakapikit ang mga labi, nakatitig sa isang hindi nakikitang punto sa pader. Kailangan tayong mag-opera agad-agad. Nagpatuloy ang doktor. Pagkatapos noon, maaaring kailanganin mong sumailalim sa kemoterapiya o radyasyon depende sa resulta ng biopsy pagkatapos ng operasyon. Magtatagal ng ilang buwan ang paggaling, pero napakaganda ng pananaw. Bata ka, malakas ka, at may dahilan kang lumaban. Tumingin ang doktor kay Nathan saka muling bumalik kay Grace. Nauunawaan kong mayroon kang munting batang babae. Kung gusto mong gumaling, isipin mo siya. Isipin mo ang mga taong magkakasama kayo kung tatanggapin mo ang paggamot. Inischedule ko ang operasyon para sa araw pagkatapos bukas. Tumugon si Nathan, ang boses niya ay walang puwang para sa pagtutol. Si Dr. Hartley ang nangungunang espesyalista sa larangang ito. Makakakuha ka ng pinakamahusay na pangangalaga. Nanatili ng tahimik si Grace. Natapos ang appointment at lumabas sila ng ospital sa isang tensyong katahimikan. Sa pagmamaneho pabalik sa apartment, nakaupo si Grace sa tabi ng bintana. Nakatingin palabas nang hindi naman talaga nakikita ang anuman. Hindi nagsalita si Nathan, hindi niya siya pinilit. Nagmaneho lang siya ng tahimik at naghintay. Nang huminto ang kotse sa harap ng gusali, sa wakas ay nagsalita si Grace. Nanginginig ang boses. Bakit? Lumiko si Nathan patungo sa kanya. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Grace. At nang itapat niya ang mukha niya rito, nakita ni Nathan ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang unang luha na pinayagan niyang bumagsak sa harap niya sa loob ng 7 taon. Tinago ko ang anak mo sa loob ng 6 na taon. Hindi ko sinabi sa'yo. Inakala kong pinakamasama ka. 8. Bakit mo pa rin ako inililigtas? Bakit hindi ka nagagalit? Bakit hindi mo ako pinaparusahan? Tinitigan ni Nathan ang babaeng umiiyak sa harap niya. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanilang anak na babae. Ang babaeng tiniis ang 6 na taon ng pag-iisa at paghihirap sa halip na lumapit sa kanya. Itinaas ni Nathan ang kanyang kamay, nagatubili ng isang sandali at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi niya. Dahil ikaw ang ina ng anak kong babae, sabi ni Nathan, mababa at taus-puso ang boses. Dahil kailangan ka ni Sofia, unggol ni Ice. Dahil utang ko sa iyo ang higit pa sa kayang bayaran ko para sa ginawa mo sa pagpapalaki sa kanya. At dahil gusto ni Emma na gawin ko ito. Biglang humagulgol si Grace. Ang dalamhating matagal niyang pinigilan ay sa wakas ay sumabog at umupo si Nathan ng tahimik sa tabi niya na sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon ay naramdaman niyang ginagawa niya ang tama. Sa ika-4 at ika-5 araw, habang nagpapahinga si Grace sa apartment upang ihanda ang sarili para sa nalalapit na operasyon, inialay ni Nathan ang lahat ng oras kay Sofia. Kinansela niya ang lahat ng pagpupulong, ipinasa ang lahat ng trabaho kay Marcus at pinatay ang kanyang telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, napilitan ang kanyang iligal na imperyo na maging pangalawa sa isang 6 na taong gulang na batang babae na may mga matang kapareho ng kay Emma.
Noong umaga ng ika-4 na araw, dumating si Nathan sa apartment at nakita si Sofia na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatitig sa Central Park sa ibaba, na may pagkasabik sa kanyang tingin. Ilang araw na niyang tinatanong ang kanyang ina tungkol sa parke na yon, ngunit masyadong mahina si Grace para dalhin siya. "Ginoong Nathan," sigaw ni Sofia nang makita niyang pumasok siya. "Nandito ka na." Naramdaman ni Nathan ang isang mainit na pakiramdam na kumalat sa kanyang dibdib nang marinig niya itong banggitin ang pangalan niya ng ganoong kasiyahan. Tumakbo ito papalapit sa kanya, ang maliliit na paay tumatapak-tapak sa sahig, nagawa sa kahoy, at tumigil sa mismong harapan niya. Itinaas ang muka at ngumiti ng napakaliwanag. "Abala ka ba ngayon?" tanong ni Sofia. Maliwanag ang pag-asa sa kanyang tinig. Sabi ni Ma'am, "Napakaabalang tao mo, pero gusto ko talagang pumunta sa parke." "Talaga? Hindi pa ako nakapunta sa totoong parke dati." Lumuhod si Nathan sa antas niya, at napansin niyang nakangiti siya. Isang tunay na ngiti na akala niya ay nakalimutan na niyang gawin. "Hindi ngayon," sabi niya. "Pupunta tayo sa parke at kukuha rin tayo ng sorbetes. Anong flavor ang gusto mo?" Namulat ng malaki ang mga mata ni Sofia na parang marmol kumikislap sa tuwa. "Totoo? Makakakain ako ng totoong ice cream. Hindi pa ako nakatikim ng ice cream dati." Ang inosenteng pangungusap na iyon ay tumusok ng diretso sa puso ni Nathan. 6 na taong gulang na ang anak niya at hindi pa nakatikim ng ice cream. Bagaman kaya niyang bilhin ang buong tindahan ng ice cream kung gusto niya, nilunok niya ang bukol sa lalamunan at tumango. Ngayon, susubukan niya ang bawat lasa. Umalis sila sa gusali at naglakad papuntang Central Park, ilang minuto lang ang layo. Hindi nagdala ng mga bodyguard si Nathan. Si Danny lang ang sumunod ng may distansya sapat na malapit para panatilihing ligtas sila ng hindi nakikialam. Gusto ni Nathan na ang oras na ito ay para sa kanila lang dalawa. Walang nakatayo sa pagitan nila, tumakbo si Sofia sa mga daanang may graba, hinahabol ang mga ardilya at sumisigaw sa tuwa sa tuwing may napapansin siyang bago. Tumigil siya para titigan ang lawa, tinuro ang mga itik na lumalangoy at tinanong si Nathan ng daan-daang tanong na hindi niya palaging alam ang sagot. Bakit hindi lumulubog ang mga itik? Bakit berde ang mga dahon? Bakit napakataas ng langit? Sinubukan ni Nathan na sagutin ang bawat isa. At napagtanto niya na mas nasisiyahan siya rito kaysa sa anumang pulong na nagkakahalaga ng milyon na dinaluhan niya. Bumili sila ng sorbetes mula sa kariton sa gilid ng daan. Pinili ni Sofia ang strawberry at kinain niya ito na parabang ito ang pinakamagandang bagay sa mundo. Napadikit ang sorbetes sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit napakaliwanag ng kanyang ngiti kaya hindi napigilan ni Nathan na ngumiti rin. "Ito ang pinakamasarap na pagkain na nakain ko," pahayag ni Sofia na kumikislap ang mga mata sa tuwa. "Salamat, Ginoong Nathan." Umupo sila sa isang bangko na nakaharap sa tubig. Si Sofia ay kumakain ng kanyang sorbetes at hinahampas-hampas ang kanyang mga paa. Naupo si Nathan sa tabi niya, tahimik, pinagmamasdan ang kanyang anak na babae, nararamdaman ang isang kakaiba sa kanyang kalooban. Isang bagay na inakala niyang namatay na 7 taon na ang nakalipas. Kapayapaan, kaligayahan, pag-ibig, Ginoong Nathan. Biglang nagsalita si Sofia, itinaas ang kanyang mukha patungo sa kanya nang may pagkamausisa. "May anak ka ba?" Ang biglaang tanong ay nagpahinto kay Nathan sa isang kisap mata. Tiningnan niya ang kayumangging mga mata ni Sofia, mga matang kahawig ng kay Emma, at alam niyang hindi siya maaaring magsinungaling. "Mayroon ako noon." Lumambot ang boses niya, mabigat. Isang munting batang babae, ang pangalan niya ay Emma. Inililingon ni Sofia ang ulo. Lumitaw ang maliliit na kulubot sa noo habang pinipisil niya ang ilong at nag-iisip. "Emma, maganda ang pangalang yan. Ilang taon na siya?" tanong ni Sofia nang may inosente ng batang hindi nakakaintindi ng kamatayan. "Nasaan siya? Bakit hindi siya nakikipaglaro sa'yo?" Malalim ang hininga ni Nathan. Ito ang usapang iniiwasan niya sa loob ng 7 taon, pero kay Sofia, gusto niya ng katotohanan. "Mukha siyang katulad mo, Emma," mahinahon niyang sabi. "Ganyang kulay ng mata niya katulad ng sayo. May maliliit na kulubot sa pisngi siya katulad ng sayo. Mahilig siya sa strawberry ice cream katulad mo." "Totoo ba?" Natuwa si Sofia ng husto. "Kung ganon, kaibigan ko ba siya?" "Siyempre, siya ang pinakamatalik mong kaibigan." Ngumiti si Nathan bagaman may malalim at tahimik na kalungkutan sa ngiti niya.
Pero umalis ng malayo si Emma, Sofia. Saan siya nagpunta? Itinaas ni Nathan ang tingin niya sa asul na langit, kung saan dahan-dahang lumulutang ang mga puting ulap. Pumunta siya sa isang napakalayong lugar, isang napakagandang lugar. Hindi na siya maaaring bumalik. Tumahimik si Sofia sandali, sinusubukang maunawaan. Pagkatapos ay itinaas niya ang maliit niyang kamay at hinawakan ang kamay ni Nathan. Malungkot ka ba? Tumungo si Nathan sa maliit na kamay na humahawak sa kanya at may nabasag sa kanyang dibdib. Sa loob ng 7 taon, hindi niya pinayagang may dumikit sa kanya. Hindi niya pinayagang may lumapit. Pero ang munting kamay na ito ay natutunaw ang yelong itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Lubos akong malungkot, umamin si Nathan, nanginginig ang boses. Sobrang namimiss ko si Emma. Pero sa tingin ko masaya si Emma na nakilala kita. Bakit? Tanong ni Sofia. Kasi kahawig mo si Emma. Marahang pinisil ni Nathan ang kamay niya. At sa tingin ko gusto ni Emma na magkaroon ako ng taong mamahalin, ngumiti si Sofia. Isang mainit at dalisay na ngiti na nagpaiyak kay Nathan. Kung ganoon, magiging kaibigan kita, ani niya. Para hindi ka na malungkot. Nang gabing iyon, naupo si Nathan sa tabi ng kama ni Sofia at binasa niya ang mga kwentong pambata hanggang sa makatulog ito. Pinanood niya ang payapang mukha ng anak sa dilim at bumulong siya ng mga salitang hindi niya nasabi sa kahit kanino sa loob ng 7 taon. Mahal kita, Sofia. At napagtanto niya na totoo nga. Hindi kailanman tumatagal ang kaligayahan sa mundo ni Nathan Cross. Noong umaga ng ika-6 na araw, habang palabas na siya ng apartment matapos ang almusal kasama sina Sofia at Grace, naginig ang kanyang telepono, isang text message mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ito ni Nathan at ang dugo sa kanyang mga ugat ay naging yelo. May bago ng pamilya si Boss Cross ngayon, hindi ba? Ang cute na munting batang babae, kayumangging buhok, malalaking mata, mahilig sa strawberry ice cream. May kalakip na larawan, si Sofia na may hawak na ice cream cone sa Central Park kahapon. Kuha ito mula sa malayo, pero sapat na ang kalinawan para makita ang kanyang mukha. Sapat na para maghatid ng mensahe. Babantayan namin kayo. Mariing piniga ni Nathan ang telepono hanggang sa akala niya'y baka mabasag ito sa kamay niya. Sumiklab sa loob niya ang galit na parang apoy ng impyerno. Sinunog ang bawat munting kapayapaan na nakamit niya nitong mga nakaraang araw. Nangahas silang bantaan ang anak niya. Nangahas silang kunan ng larawan si Sofia. Nangahas silang maniwala na magagamit nila ang anak niya bilang pantutukso. Danny, 28, malamig na parang bakal ang boses ni Nathan nang magsalita. Dalhin mo ako sa opisina ngayon din. Umigting ang takbo ng kotse sa mga kalye nang walang awang bilis. Naupo si Nathan sa likurang upuan, dumilim ang kanyang mga mata sa intensyong pumatay na kinilala at iniiwasan ng mga matatalinong tao. Ngunit hindi matalino ang grupo ni Moretti. Akala nila ay kahinaan ng katahimikan ni Nathan nitong mga nakaraang araw. Babayaran nila ang pagkakamaling iyon. Pagkalipas ng 20 minuto, pumasok si Nathan sa opisina kung saan naghihintay na si Marcus. Ibinato niya ang telepono sa mesa. Nagniningning pa rin sa screen ang litrato ni Sofia. Tumungo si Marcus at pumutla ang mukha niya. Moretti. Mababa at nakakatakot ang boses ni Nathan, kaya nanindig ang balahibo ni Marcus. Nalampasan nila ang hangganan. Dahan-dahang tumango si Marcus. Papadala ako ng babala. Sabihin mong hindi ito, pinutol siya ni Nathan. Mga matang parang yelo, walang babala, walang pakikipagnegosasyon, huwag mong bigyan sila ng pagkakataon. Puksain mo silang lahat. Bago sumapit ang madaling araw, pinayagan ni Ezreal. Tinitigan ni Marcus ang amo niya, naghahanap ng kahit anong palatandaan na puro galit lang ito, ngunit ang nakita niya ay ang malamig na katiyakan na ilang beses na niyang nasaksihan sa buhay niya. Ganito si Nathan Cross kapag may nakialam sa pag-aari niya at ang wakas ay laging dugo. Ang buong Moretti crew, tanong ni Marcus para masiguro. Mga halos 100 katao ang pinag-uusapan natin. Nathan, magsisimula ito ng digmaan sa ibang grupo. Akala nila nawawalan ka ng kontrol. Akala nila pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Ito ang simula. Sumagot si Nathan, matatag ang boses, hindi natitinag. At malalaman nila na sino mang gagalaw sa pamilya ni Nathan Cross ay wala ng pamilyang mapapauwian. Tumahimik si Marcus sandali, saka tumango. Naiintindihan ko, ipapamobilize ko silang lahat. Pero Nathan, dapat manatili ka rito, hayaan mong ako na ang bahala. Hindi. Tumayo si Nathan, binuksan ang drawer ng mesa at kinuha ang baril na matagal na niyang hindi nahahawakan. Ako mismo ang pupunta. Binalaan nila ang anak kong babae. Makikita nila ang mukha ko bago sila mamatay. Tayo lahat,
Nang gabing iyon, lumusong sa kadiliman ng lungsod at si Nathan Cross ay naging bangungot ng tropang Moretti. Hindi siya nakaupo sa kotse at naghintay ng ulat gaya ng dati. Nasa unahan siya ng laban, malamig at walang awa, parang kamatayan mismo na dumarating para kumuha. Sinalakay nila ang tanggulan ng Moretti mula sa 3 direksyon. Ang mga tauhan ni Nathan ay gumalaw na parang mga multo sa gabi, mabilis at walang awa. Sumiklab ang putukan sa dilim, saka halos agad na naglaho sa ilalim ng katahimikan ng mga silencer. Ang mga tauhan ni Moretti ay bumagsak ng isa-isa, hindi man lang nauunawaan kung ano ang nangyayari. Si Vincent Moretti, ang pinuno ng gang, ay hinihila mula sa kanyang kama at dinala sa harap ni Nathan. Lumuhod siya sa malamig na sahig. Puno ng takot ang kanyang mga mata habang tumingin pataas sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. "Cross!" nauutal niya. "Maaari tayong makipagnegosasyon, babala lang yon. Hindi ko ibig sabihin." Hindi na pinatapos ni Nathan ang sasabihin niya. Itinaas niya ang baril, nakatitig ng diretso sa mga mata ni Vincent Moretti na tila taglamig ang tingin. "Nangahas kang kuhanan ng litrato ang anak kong babae. Nangahas kang isipin na magagamit mo siya para bantaan ako. Nangahas kang galawin ang pag-aari ko." May pumutok na baril at hindi na muling nagsalita si Vincent Moretti. Bago pa man sumapit ang madaling araw, tuluyang nawala ang grupo ni Moretti. Halos 50 lalaki, isang kriminal na imperyo na umiral ng 20 taon, nawala sa loob ng isang gabi. Naiparating ang mensahe sa bawat grupo sa lungsod. May pamilya si Nathan Cross at sinumang gagalaw sa pamilya niya ay mamamatay. Bumalik si Nathan sa apartment ng 4:00 ng umaga. Nagsuot siya ng ibang damit at naligo sa opisina pero ramdam pa rin niya ang amoy ng pulbura na kumapit sa balat niya. Pumasok siya sa sala na may balak na diretso sa banyo at hugasan ang anumang naiwan ng gabi. Ngunit tumigil siya nang makita si Grace na nakaupo sa sopa, naghihintay. Hindi siya nakatulog. Ang asul niyang mga mata ay may taglay na damdamin na hindi niya mabasa. Ano ang nangyari? Malambing, ngunit matatag ang boses ni Grace. "Alam kong may pinuntahan ka ngayong gabi. Narinig kitang nakikipag-usap kay Marcus." Tiningnan ni Nathan ang babaeng nasa harap niya. Isang babaeng dapat ay natatakot ng malaman ang ginawa niya. Ngunit nakaupo doon na naghihintay ng may kalmadong tila hindi totoo. May nangbanta kay Sofia. Hindi ito pinalambot ni Nathan. Kumuha sila ng litrato niya sa parke. Nag-text sila sa akin, lumaki ang mga mata ni Grace at kumislap ang takot sa kanyang mukha. "Ayos lang ba si Sofia?" "Hindi." "At nasabi mo na ba?" Umiling si Nathan. "At mula ngayon, walang sino man ang muling makakapahamak sa iyo o sa kanya. Tiniyak ko iyon." Tinitigan siya ni Grace ng matagal na parabang sinusubukang intindihin ang tunay na ibig sabihin ng mga salita niya. Pagkatapos ay tumango siya, tinanggap ng hindi na nagtatanong pa. "Salamat." Nanginig ang boses niya, ngunit tapat ito. "Salamat sa pagprotekta sa anak namin." Dumating ang 7th araw para sa operasyon ni Grace. Dinala siya ni Nathan sa ospital nang maaga sa umaga. Hawak ni Sofia ang kamay ng kanyang ina sa buong daan. Puno ng pag-aalala ang mga mata ng munting batang babae kahit hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang nangyayari. "Papunta ka lang sa doktor, di ba?" tanong ni Sofia, nanginginig ang boses. "Babalik ka sa akin, di ba?" Lumuhod si Grace at niyakap ang anak. Pinipigilan ang mga luha na nasa gilid na ng kanyang mga mata. "Babalik ako," bulong niya. "Hindi kita iiwan mag-isa." 7:00 na ng dod. Tumayo si Nathan sa tabi nila. Pinagmamasdan silang magkayakap. At nanumpa siya sa sarili na gagawin niya ang lahat para matupad ang pangakong iyon para kay Grace. Kung kakailanganin, hindi niya hahayaan si Sofia na mawalan ng ina. Hindi niya hahayaan na maulit ang nakaraan. Tumagal ng mahigit 5 oras ang operasyon. Naupo si Nathan sa silid paghihintay. Kumurong si Sofia sa silya sa tabi niya, nakasandal ang ulo sa hita niya. Sa isang punto, naubos na ang luha niya at nakatulog. Ang maliit niyang kamay ay nakahawak pa rin sa laylay ng Amerikana ni Nathan na parabang natatakot siyang baka maglaho rin. Hindi gumalaw si Nathan ng 5 sunod-sunod na oras. Ayaw niyang magising ito. Nakaupo siya roon, isang kamay, ang marahang hinahaplos ang buhok ng anak. Nakatitig sa pintuan ng operating room, nagdarasal sa Diyos na hindi naman niya pinaniniwalaan. Huling beses siyang nanalangin nang ganito nang nakahiga si Emma sa kama ng ospital. Noong pagkakataong iyon hindi sinagot ang kanyang panalangin. Naisip na lang niyang sana'y iba ang mangyari ngayon. Sa wakas, bumukas ang pintuan ng operating room. Lumabas si Dr. Hartley, ibinaba ang kanyang maskara at ngumiti.
Matagumpay ang operasyon, sabi niya. Natanggal namin ng buo ang bukol. Kailangan niyang magpahinga para makabawi, pero napakabuti ng kanyang inaasahang paggaling. Pakiramdam ni Nathan ay parang may nag-alis ng 1,000 toneladang bigat sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at napagtanto niyang nakahawak pala siya ng hininga nang hindi niya namamalayan. Salamat, doktora. Deny. Magaspang ang kanyang boses dahil sa damdamin. Salamat. Na-transfer si Grace sa recovery room at dinala agad ni Nathan si Sofia sa kanya nang payagan na sila. Umakyat si Sofia sa sopa sa tabi ng kama ng kanyang ina. Sobrang pagod na para manatili pang gising at nakatulog, yakap ang ragdoll na dinala niya mula sa shelter. Naupo si Nathan sa tabi ng kama ni Grace, hinawakan ang kamay nito at naghintay. Hindi siya nakatulog, hindi siya umalis. Ni isang minuto man lang. Nanatiling nakaupo siya buong gabi. Nakikinig sa tuloy-tuloy na beep ng heart monitor. Pinagmamasdan ang mukha ni Grace, na maputla ngunit payapa sa antok dala ng gamot pagkatapos ng operasyon. 7 taon na ang nakalipas, nakaupo rin siya ng ganito sa tabi ni Emma. Hinawak niya ang kamay ng kanyang anak buong gabi habang umaasa at nananalangin. Ngunit kinabukasan nawala si Emma. Sa pagkakataong ito, hindi napapayagan ni Nathan na mangyari muli iyon. Nang magsimulang sumilay ang unang sinag ng madaling araw sa kurtina ng ospital, nagbukas si Grace ng kanyang mga mata. Kumurap siya ng ilang beses, iniiwasan ang mata, sa kanya iniikot ang ulo. Ang unang nakita niya ay si Nathan na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, hawak pa rin ang kanyang kamay, pulang-pula ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog, ngunit gising na gising. Hindi ka natulog buong gabi, tanong ni Grace, boses pa rin mula sa operasyon. Tumango si Nathan nang hindi nagsalita. Bakit? Tanong niya muli. Hindi mo naman kailangang gawin yan. Nanatiling tahimik si Nathan sandali. Pagkatapos ay marahan niyang pinisil ang kamay ni Grace. 7 taon na ang nakalipas, nakaupo ako sa tabi ng kama ni Emma sa huling gabi niya. Sabihin mong naghintay siya. Mahina ang boses niya, dala ang sakit na hindi kailanman gumaling. Nakatulog ako ng ilang oras. At nang magising ako, wala na siya. Hindi ko naabutang magpaalam. Hindi ko naabutang mahawakan ang kamay niya sa huling sandali. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit iyon. Tumingin si Grace sa kanya at nakita niya ang lalaking minahal niya 7 taon na ang nakalipas. Hindi ang malamig na boss ng mafia, hindi ang walang awang mamamatay tao, kundi ang ama na nawalan ng anak. Ang lalaking may sugat na hindi kailanman naghilom. Nasaan si Sofia? Tanong ni Grace. Ngumiti ng kaunti si Nathan at itinuro ang sopa. Natutulog siya doon. Ayaw niyang umuwi. Sabi niya, kailangan niyang manatili at bantayan ka. Tiningnan ni Grace ang anak niyang nakapilo sa sopa at dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng dalamhati. Luha ng kaligayahan ang mga ito. Nathan. Lumiko si Grace pabalik sa kanya. Matatag ang kanyang boses kahit na mahina siya. Kailangan malaman ni Sofia kung sino ka. Kailangan niyang malaman na ikaw ang kanyang ama. Nagulat si Nathan nang tignan siya. Kapag handa ka na lang, sabi niya. Ayokong pilitin kang gawin ang anumang hindi mo gusto. Maghihintay ako hanggang lubos kang magtiwala sa akin. Ngumiti si Grace, ang unang ngiti niya mula nang sumailalim sa operasyon. Handa na ako, sabi niya. Handa na ako mula pa noong buong gabi kang nakaupo rito at hinahawakan ang kamay ko. Tumingin si Grace kay Sofia na natutulog sa sopa. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Nathan na puno ng determinasyon. 6 na taon niyang pinag-isipan ang sandaling ito. Inisip ang 1,000 iba't ibang paraan para sabihin sa anak niya ang tungkol sa ama na hindi niya kailanman nakilala. Pero ngayon, na talagang dumating na ang sandali, napagtanto niya na walang perpektong paraan, tanging ang katotohanan. Mahal, mahinahon na tawag ni Grace. Mahina pa rin ang boses niya matapos ang operasyon, pero sapat na ang init nito para magising si Sofia. Sofia, gising ka baby, may sasabihin si Mommy sa'yo. Gumalaw si Sofia sa sopa, dahan-dahang nagbukas ang kanyang mga mata. Nang makita niyang gising na ang kanyang ina, agad siyang umupo. Ang mukha ay nagliliwanag sa ginhawa. Ma. Tumalon si Sofia mula sa sopa at tumakbo sa kama. Hinawakan ng kanyang maliliit na kamay ang gilid nito. Gising ka na. Masakit ba? Ayos ka na ba ni doktora? Hindi masakit, mahal ko. Ngumiti si Grace at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng anak. Ayos lang ako. Salamat kay Mr. Nathan. Lumiko si Sofia kay Nathan. Kumikislap ang mga mata sa pasasalamat. Salamat Mr. Nathan sa pagliligtas kay Mommy. Nanalo ako, ikaw ang pinakamabuting taong nakilala ko. Pagkatapos noon, naramdaman ni Nathan ang matinding kirot sa dibdib.
Tinitigan niya si Grace at tumango ng bahagya si Grace na para bang sinasabing ito na ang tamang sandali. Sofia, kailangan kitang sabihan ng isang mahalagang bagay. Hinablot ni Grace ang kamay ng anak, seryoso pero malambing ang tono. Naalala mo ba yung litrato ng tatay mo na lagi mong tinatago sa bulsa mo? Tumango si Sofia, kusang gumapang ang kamay niya sa bulsa at inilabas ang kulubot na litrato na matagal na niyang dinadala. Ang litratong ipinakita niya kay Nathan noong unang magkita sila sa bangketa. Ang litratong tinuring niyang pinakamahalagang kayamanan. Lagi ko itong kasama, Ma. Biglang naging malungkot ang mga mata ni Sofia. Alam kong ayaw mong pag-usapan ko si Daddy. Pero namimiss ko siya. Gusto ko siyang makilala. Pag-isipan mo. Huminga ng malalim si Grace at napuno ng luha ang gilid ng kanyang mga mata. Alam ko, anak, at pasensya ka na, at itinago ko ito sa iyo ng matagal. Pero ngayon, kailangan kitang titigan ng mabuti ang litrato ng tatay mo. Tapos, titigan mo si Ginoong Nathan. Ginawa ni Sofia ang inutusan siya ng kanyang ina. Tinitigan niya ang litrato sa kanyang kamay, saka itinaas ang ulo para tignan si Nathan. Pabalik sa litrato, pabalik kay Nathan. Lalong lumawak ang kanyang mga mata at nakita ni Nathan ang sandaling nagsimulang sumiklab ang katotohanan sa kanyang isipan. Parang si Daddy, si Mr. Nathan. Bulong ni Sofia ng malilito. Parang dalawang taong magkapareho. Kasi siya ang daddy mo, Sofia, sabi ni Grace. Nang nanginginig ang boses, si Mr. Nathan ang daddy na hinihintay mo sa buong panahong ito. Katahimikan. Nakatayo si Sofia roon, nakatitig kay Nathan na para bang hindi lubos, na maunawaan ng murang isip niya ang kakarining niya. Pagkatapos ay humakbang siya patungo rito at isa pa, nang dahan-dahan at maingat. Ikaw ba ang daddy ko? Tanong ni Sofia. Malumanay ang boses na para bang natatakot siyang hindi ang oo ang sasagot. Ang tunay kong daddy. Lumuhod si Nathan hanggang sa pantay na mata niya ang anak. Tiningnan niya ang kayumangging mga mata nito nakahawig ng kay Emma at alam niyang hindi niya kayang magsinungaling sa batang ito kahit isang segundo. Oh, mahal! Garalgar ang boses niya dahil sa damdamin. Ako ang tatay mo, ang tunay mong tatay. Nang matapos siyang pakainin, nakatitig si Sofia sa kanya at pinanood ni Nathan ang daan-daang emosyon na dumaan sa munting mukha nito. Kalituhan, pagkabigla, pag-asa at pagkatapos ay isang malalim na kalungkutan na hindi dapat pasanin ng sinumang 6 na taong gulang. Bakit hindi mo ako hinanap agad? Tanong ni Sofia. Nang magsimulang manginig ang boses niya. Matagal kitang hinintay. Bawat gabi nanalangin ako na matagpuan mo ako. Bakit hindi ka dumating? Tiningid ng tanong ang puso ni Nathan na parang matalim na kutsilyo. Tinitigan niya ang anak niya, ang batang naghintay ng 6 na taon na nanalangin para sa kanya gabi-gabi. Nainingatan ang kanyang larawan na parang kayamanan at naramdaman niyang may nabasag sa loob niya. Dahil hindi alam ni Daddy, nauutal na, sabi ni Nathan. Hindi alam ni Daddy na umiiral ka, anak, kung nalaman ko lang, matagal na akong dumating. Hindi ko sana pinahirapan kayo ng nanay mo kahit isang araw. Pasensya na. Pasensya na at huli akong dumating. Tumingin si Sofia sa kanya, puno ng luha ang mga mata. Pero ngayon, alam na ni Daddy. Nanginig ang boses niya. Kaya, mananatili na si Daddy sa akin ngayon, di ba? Hindi na muling mawawala si Daddy, di ba? Itinaas ni Nathan ang kamay at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi ng anak. Pangako. Matatag ang boses niya parang isang panunumpa. Hindi na kita iiwan muli. Kailanman. Ano man ang mangyari, kahit sino pa ang magsubok na paghiwalayin tayo, nandito ako palagi para sa'yo. Para sa nanay mo, magpakailanman. Yan ang sinasabi ko. Pinanood siya ni Sofia ng isang tibok pa ng puso, na para bang nag-iisip kung mapagkakatiwalaan ba niya siya. Pagkatapos ay nanginig ang kanyang mga labi at mabilis siyang sumubong sa bisig ni Nathan, binalot ang kanyang maliliit na braso sa leeg nito ng buong lakas. Tatay! Humagulgol si Sofia. Ang iyak ng isang batang sa wakas ay nahanap ang kanyang ama. Namimiss kita. Namimiss kita ng sobra. Mahigpit siyang niyakap ni Nathan, ramdam niya ang pagninig ng maliit na katawan nito sa kanyang mga bisig. At nang maramdaman niya ang mainit na luha nitong tumulo sa kanyang balikat, may nabasag sa loob niya. 7 taon. 7 taon na walang luha. 7 taon ng pagpapigil sa bawat emosyon. Paglilibing sa bawat kirot. Pagbabagong anyo sa sarili na parang makina. Ngunit ngayon, habang may dalang anak sa bisig, habang umuugong sa kanyang tenga ang salitang daddy, tuluyang natunaw ang yelo.
Umiyak si Nathan Cross. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, umiyak ang pinakamakapangyarihang kingpin sa lungsod na parang bata. Mahigpit niyang niyakap ang anak at hinayaan ang luha na dumaloy ng walang pagpigil. Hindi luha ng kahinaan iyon, luha iyon ng paglaya, ng pagmamahal, ng isang ama na sa wakas ay nakabalik sa tahanan. Nakahiga si Grace sa kama sa ospital. Pinapanood ang ama at anak na magkayakap at umiiyak. At ngumiti siya sa gitna ng sariling luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, alam niyang tama ang naging desisyon niya. Lumipas ang 3 buwan na parang isang magandang panaginip na natakot paniwalaan ni Nathan na totoo. Ganap na gumaling si Grace matapos ang operasyon. Bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi at kumislap ang kanyang asul na mga mata sa isang buhay na inakala ni Nathan na nawala ng tuluyan. Tinanggihan niyang mabuhay na nakadepende sa kanya. Pumilit siyang bumalik sa trabaho kahit sinabi ni Nathan na hindi na niya kailangang magtrabaho. Pero ganoon si Grace na kilala niya. Mapagmalaki, malaya, at minahal niya siya dahil dito. Nakahanap si Grace ng trabaho bilang nurse sa isang klinika para sa mga bata malapit sa kanilang bahay, kung saan maaari niyang ipagpatuloy ang pinakagusto niyang gawin, ang alagaan ang mga bata. Nagsimula si Sofia sa isa sa pinakamahusay na paaralang elementarya sa lungsod. Mabilis siyang nakibagay na ikinagulat nina Nathan at Grace. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagkaroon si Sofia ng malapit na grupo ng mga kaibigan, mga batang kasing edad niya, na maaari niyang makalaro, makatawanan, at gawin ang lahat ng bagay na dapat magawa ng isang 6 na taong gulang. Hindi na niya kailangang mangolekta ng bote sa kalsada. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa susunod na pagkain. Hindi na niya kailangang panoorin ng kanyang ina na lalo pang pumapayat araw-araw. Sa wakas, nakapagbuhay na rin si Sofia ng parang normal na bata. Nag-divorce si Nathan kay Victoria. Ginamit niya ang malaking settlement at political leverage para masiguro na manahimik ang pamilya ng senador at nananatiling malinis ang proseso. Mas mabilis at mas malinis ang proseso kaysa sa inaasahan niya. Hindi siya minahal ni Victoria. Hindi niya siya kailanman minahal at hindi siya nagkunwaring malungkot nang hingin niya ang diborsyo. Nakarating sila sa isang kasunduang pinansyal na pareho nilang tinanggap. At nawala si Victoria sa buhay niya na parang hindi siya kailanman umiral, na ibenta ang mansyon sa burol. Ayaw ni Nathan na manirahan sina Grace at Sofia sa isang bahay na puno ng multo. Sa halip, bumili siya ng bagong penthouse, maluwang at punong-puno ng liwanag. Isang lugar kung saan maaring umalingaw-ngaw ang tawa ni Sofia sa bawat sulok ng hindi sinasabayan ng masakit na mga alaala. Bawat gabi, kahit gaano siya kaabala, umuwi si Nathan. Pinapatakbo pa rin niya ang kanyang imperyo. Siya pa rin ang makapangyarihang kingpin na kinatatakutan ng buong lungsod. Ngunit hindi na niya hinayaan na lamunin ng trabaho ang kanyang buhay. Uuwi siya para maghapunan kasama sina Grace at Sofia. Uuwi siya para pakinggan ang anak niyang babae na ikwento ang araw niya sa paaralan. Uuwi siya para basahan siya ng mga kwentong pambata bago matulog. Uuwi siya para mabuhay. Sa halip na basta na lang mabuhay, ang gabing iyon ay katulad ng bawat ibang gabi. Naupo si Nathan sa tabi ng kama ni Sofia, may bukas na librong kwentong pambata sa kanyang mga kamay. Nakabaluktot siya sa ilalim ng kumot, ang mga mata niya ay mabigat na sa antok. Ngunit pilit pa ring nagigising para marinig ang wakas. At nanahimik ng maligaya ang prinsesa kasama ang kanyang pamilya magpakailanman. Inisara ni Nathan ang libro. Malumanay ang kanyang tinig, doon nagtatapos. Matulog ka na, mahal, ngumiti si Sofia, lumitaw ang kanyang lubak sa pisngi. Mahal kita, Daddy. Mas mahal pa kita. Yumuko si Nathan at hinalikan ang noo ni Sofia, katulad ng paghalik niya sa noo ni Emma 7 taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kirot, walang pagkadismaya, puro pag-ibig lamang at pasasalamat na napakalalim para ilahad sa salita. Pinikit ni Sofia ang kanyang mga mata, at sa loob ng ilang segundo, naging pantay ang kanyang paghinga sa pagtulog. Nanatili pa si Nathan ng kaunti, pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanyang anak, sa malumanay na liwanag ng lamparang panggabi. At sa tahimik na sandaling iyon, naalala niya si Emma, ang kanyang unang anak na babae, ang nawala sa kanya. Ang kakaibang hula na iniwan niya noong huling gabi niya. Ang mahabang 7 taong landas ng pagdadalamhati at paglalakbay bago niya nahanap ang daan pa uwi. Nahanap ko siya, Emma, bulong ni Nathan, halos hindi rin marinig. Nahanap ko si Sofia. Tama ka, lagi kang tama. Salamat, mahal. Salamat sa paggabay kay Daddy pa uwi. Tumayo siya, lumabas ng silid ni Sofia at dahan-dahang isinara ang pinto.
Nakatayo si Grace sa pasilyo at nakangiti sa kanya. Narinig niya ang sinabi niya kay Emma at may luha sa kanyang mga mata, ngunit luha ng kaligayahan. Lumapit si Nathan sa kanya at niyakap siya. Nakatayo sila roon ng tahimik, magkayakap, nakikinig sa tibok ng puso ng isa't isa. Sa labas ng mga bintana, buhay pa rin ang lungsod sa mga ilaw at trapiko. Ngunit sa loob ng penthouse na ito, kapayapaan lamang, pag-ibig lamang, pamilya lamang. Si Nathan Cross, ang pinakamakapangyarihang kingpin sa lungsod, ay sa wakas ay nahanap ang inakala niyang tuluyan nang nawala sa kanya. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi isang tahanan. Isang munting tinig na tumawag ng daddy nang pumasok siya sa pinto. Ang ngiti ng babaeng minahal niya, isang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng buhay. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na gaano man tayo itulak ng buhay sa kasakitan. Laging may liwanag sa dulo ng lagusan, na ang pagmamahal ng magulang para sa anak ang pinakamalakas na puwersa sa mundo, sapat na malakas upang tawirin ang anumang hadlang at anumang distansya, na minsan ang pinakamalalaking pagkalugi ang siyang naghahatid sa atin sa mga biyayang hindi natin inasahan. At ang pamilya, binuuman ng dugo o ng pag-ibig, ay ang lugar kung saan tayo palaging kabilang. Salamat sa pagsama sa kwento hanggang sa dulo. Kung naantig ka, pakipindot ang like button para suportahan ang aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi mo makaligtaan ang aming araw-araw na taus-pusong mga kwento. Ibahagi ang video na ito sa mga taong mahal mo dahil baka kailangan din nilang marinig ang kwentong ito. Ano ang palagay ninyo sa kwento ni Nathan, Grace at Sofia? Nakaranas na ba kayo ng sandaling inakala ninyong nawala na sa inyo ang lahat? Ngunit muling nakita ninyo ang pag-asa? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Laging gusto naming marinig ang mga kwento at emosyon na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng inyong puso. Naway magkaroon ng mabuting kalusugan, masayang buhay, at kapayapaan araw-araw ang lahat ng nanonood ng video na ito. Paalam muna at magkita-kita tayo sa susunod.